Kabanata 701. Tumawag sa kanyang tiyuhin. Sa sandaling magsimula ang pagbaril, sinasadya ng lahat na tumahimik. Ang kapaligiran ng silid ng pagpupulong ay solemn na. Sa aura ni Eric, kahit na ang tagapanayam ay naramdaman na pinilit. Malapit na lang maglakad si Toto nang mapanood niya si Eric na itaas ang kanyang mga kamay at inilagay ito sa mesa. Umupo doon si Eric. Tumingin siya ng matigas at pagod, at ang kanyang hininga ay may malakas na lamig. Gayunpaman, malinaw na nakita ng lahat na sa mga kamay ni Eric na nakatiklop ng magkasama sa mesa, mayroong isang singsing sa kaliwang daliri ng singsing. Ang nag-iisa. Nagyelo si Toto. Sa sandaling nag-atubili si Toto, bigla niyang nakilala ang madilim at malamig na linya ni Eric. Nanginginig siya at hindi naglakas loob na manatiling mas mahaba, pagkatapos ay tumakbo sa katahimikan. Bumantong hininga lamang si Toto pagkatapos ng paglabas. Ang singsing sa daliri sa kaliwang kamay ay kumakatawan sa kasal. Ang nag-iisa ay isang singsing na idinisenyo ng Stanton Corporation para sa mga solong tao, ngunit talagang isinusuot ito ni Eric sa kanyang singsing sa daliri. Nababaliw talaga siya kay Nicole. Gayunpaman, hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito sa lalong madaling panahon. Kapag pinakawalan ng media ang video sa pakikipanayam, makikita ng lahat ang singsing sa kamay ni Eric. Ito ay isang bagay na walang halaga ng pera ng advertising na mabibili. Sa Stanton Corporation, si Nicole ay abala sa opisina matapos na bumalik mula sa Milan. Talagang hinahangaan niya kung paano maaaring gumana si Grant na walang pagod tulad ng isang makina. Pagkatapos lamang ng pulong, malapit nang matulog si Nicole nang pumasok si Logan na may isang stock ng mga materyales. Alam niya na ito ay isang luho upang makapagpahinga. Pangulo, mayroong bagong impormasyon sa pangangalap mula sa HR. Sa oras na ito, nag-recruit kami ng 3 nagtapos na nag-aral sa ibang bansa. Ito ang kanilang mga resume. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Palagi niyang nagustuhan na makita ang mga bagong dating na sumali dahil gusto niyang makita ang malinis at blanko na piraso ng papel na dahan-daang nagiging walang talo at makapangyarihan. Tulad ng talker. Maaari na siyang maging namamahala sa isang seksyon ngayon. Kapag natapos ang proyekto ng J&L, walang duda na ang posisyon sa kagawaran ng pananalapi ay kanya. Itinaas ni Nicole ang isang pahina at casual na tinanong, ang panahon ng pangangalap ng taong ito ay hindi pa nagsimula, di ba? Oo, ngunit maraming mga tao ang nagbitiw sa kumpanya, kaya ang kanilang mga posisyon ay naiwan na bakante. Kailangan din nila upang madagdagan ang bagong dugo para sa pag-follow up, kaya pumili sila ng 3 natitirang nagtapos mula sa ibang bansa. Si Nicole ay sumalampak sa huling pahina at huminto. Zandria. Ang kanyang resume ay mukhang medyo maganda, ngunit kung ihahambing sa nakaraang 2, ito ay isang malaking puwang pa rin. Ito ay mababaw at walang kalamangan. Mababa na ba ang ating bar ngayon? Naniniwala si Nicole na ang anumang random na resume sa tumpok ay magiging mas mahusay kaysa sa isang ito. Hinabol ni Logan ang kanyang mga labi at nag-atubili. Miss Zandria, sabihin mo. Nginat-ngat ni Logan ang kanyang ngipin. Ang mga kwalifikasyon ni Miss Zandria ay sapat lamang para sa mga panimulang posisyon. Sinabi sa akin ng tagapanayam ng HR na kumuha siya ng larawan ng pamilya sa iyo sa panahon ng pakikipanayam, na nagsasabing siya ang iyong pinsan. Tinawag din niya ang chairman sa lugar at tinawag siyang tiyuhin. Inilagay ni Nicole ang kanyang mga mata at hinaplos ang kanyang mga browser, biglang pakiramdam na ang kanyang isip ay gulo. Ang nakakainis. Ang Zandria na ito ay talagang walang kamalayan sa sarili. Tiningnan ni Logan ang kanyang ekspresyon at tinanong ng pansamantala, Pangulo, ang HR ay nag-aalangan din. Hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin kay Miss Zandria. Ang Stanton Corporation ay hindi kailanman pinanatili ang mga taong walang ginagawa. Ang bawat isa na may posisyon ay may kakayahan. Tulad ng para kay Zandria, malinaw na may depekto siya. Tumahimik si Nicole. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Sundin ang mga normal na pamamaraan. Ang panahon ng internship ay 1 taon. Gawin siyang umalis kung hindi siya kwalipikado sa anumang oras. Hayaan siyang patakbuhin ang proyekto. Nagyelo si Logan. Ang koponan ng proyekto ay ang pinakamahirap na trabaho. Sa kanyang antas, hinayaan siyang pumunta sa isang maliit na kumpanya ay maaaring maging mas mahusay, ngunit dito. Ngumiti si Nicole.
Hindi ito isang lugar para sa mga tao na masiyahan sa pagretiro. Ang pagtanggap ng kanyang pagpasok dito ay ang limitasyon. Kung hindi pa rin siya nasiyahan, hindi na kailangang pilitin siyang manatili. Agad na naintindihan ni Logan. Ang hindi pagpilit sa kanya na manatili ay nangangahulugang si Xandria ay maaaring hilingin na umalis. Oo, ayusin ko ito kaagad. Kabanata 702. Hindi gaanong kahalagahan ng mga tao. Tumalikod si Logan at umalis. Patuloy na binasa ni Nicole ang panukala. Ang kanilang direksyon ng investment ay hindi maaaring limitado sa isang aspeto, at iminungkahi na ni Grant na muling lumakad sa real estate. Alam ng lahat na ang industriya ng real estate ay hindi naging maunlad sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, ito ay dahil hindi maunlad na ang ilang mga tao ay kukuha ng mga panganib at manalo. Kaya, nang iminungkahi ni Grant ang planong ito, nahikayat din si Nicole. Ang proyekto ng AL ay unti-unting nagpapatatag. Sa hapon, tinalakay ni Grant at Nicole ang plano ng pagbibigay sa koponan ng proyekto ng isang sorpresa na pag-atake. Si Nicole ay nagsuot ng isang puting kamiseta at isang payat na palda ng fishtail, na binabalangkas ang kanyang manipis na baywang at mahaba, tuwid na mga binti. Nagpunta siya sa project department sa kanyang mataas na takong. Tumayo siya sa gitna ng kanyang karamihan ng tao, mukhang maliwanag at marangal. Kahit na si Grant ay lumakad sa likuran niya. Alam ng lahat sa project department kung sino si Nicole. Siya ay isang iskandalo na babae na hindi kinilala sa simula, ngunit sa kanyang matalim at mapagpasyang mga pamamaraan, ang kanyang posisyon ay unti-unting lumago. Sa ngayon, walang nang-ahas na maliitin siya. Lahat ay nagsasalita at tumatawa ng walang imak sa kanilang mga upuan. Ang ilang mga tao ay nagchismis sa pantry, habang ang iba ay nanunood ng mga palabas sa TV. Ang buong kapaligiran ay mahirap ilarawan. Pre-President Nicole. Kailangan nilang pag-iba-iba ang kanilang address para kay Grant at Nicole, kaya natural siyang Pangulong Nicole sa halip na Pangulong Stanton. Biglang tumahimik ang ingay. Lahat sila ay tumingin sa mga taong dumating sa pagkabigla. Ngumiti si Nicole at tiningnan sila. Mukha silang nagulat na ang kanilang mga eyeballs ay malapit nang mag-pop out. Lahat ay dapat na nagsusumikap. Nasaan si Ginoong Cook? Lahat ay sumulyap sa paligid ngunit tila hindi nakikita si Jacob Cook. May biglang nag-react at nagturo sa opisina sa loob. Si Mr. Cook ay nandyan. Ngumiti si Nicole at nagpasalamat sa tao bago lumakad. Sa likuran niya, kumatok si Logan sa pintuan at binuksan ito. Sino ito? Mr. Young. Ah, Pangulong Grant, Pangulong Nicole. Ang tinig ni Jacob ay hindi kapanipaniwala. Para bang nakakita siya ng multo. Nicole. Grant. Bakit kayo nandito? Nakakagulat, may isa pang tinig sa opisina. Ito ay Xandria. Ang tanggapan na orihinal na pag-aari lamang kay Jacob ay may dagdag na desk at computer kung saan nakaupo si Xandria. Ang mga labi ni Nicole ay walang tigil. Nandito ka. Oo, inaalagaan ako ni Ginoo ng mabuti. Si Xandria ay sabik na tumingin kay Jacob, na tumanggo sa kasiyahan. Parehong sina Nicole at Grant ay walang init sa kanilang mga mata. Malamig sila sa halip. Kukuha ako ng kape para sa iyo. Tumingin si Xandria sa hindi gumagalaw na kapaligiran at malapit nang umalis. Paano ko hahayaan na gawin mo iyon, Miss Xandria? Hayaan mo lang ang mga tao sa labas na gawin ito. Ngumiti si Jacob. Malamig na sumingit si Nicole. Agad na lumubog ang kapaligiran. Ang ngiti ni Jacob ay tumigas habang magalang siyang tumingin sa dalawang tao sa harap niya. Pangulong Grant, Pangulong Nicole, sa ano ang utang ko sa kasiyahan ng iyong pagbisita? Tumayo si Grant doon na may isang malakas na aura na sapat upang takutin ang iba. Lahat ng iba pa ay maaaring hawakan ni Nicole. Mr. Cook, ang departamento ng proyekto ay palaging nakakakuha ng pinakamaraming mga bonus, ngunit hindi mo ito nararapat sa pagsisikap na inilagay mo, di ba? Pinaputi ang mukha ni Jacob. Ako. Sumulyap si Nicole sa mga maliit na mesa at pinaliit ang kanyang mga mata nang makita niya ang screen ng computer. Hey! Talagang ginamit ni Xandria ang larawan ng pangkat na kinuha nila bilang wallpaper. Natatakot ba siya na hindi alam ng iba na may kaugnayan sila? Desidido ba siyang ngumunguya dito? Ilang sandali, nakakagulat na hindi nagsasalita si Nicole. Tinuro niya ang direksyon na iyon.
Kung maaari kang gumastos ng labis sa iyong mga saloobin sa mga hindi gaanong kahalagahan, bakit hindi ito gugugol sa iyong trabaho sa halip? Hindi gaanong kahalagahan ang mga tao. Medyo namutla ang mukha ni Jacob. Kabanata 703. Isang komplikadong pagpipilian. Sumulyap si Nicole kay Logan. Hindi maihahambing ng kanyang mga salita ang isang larawan ng pangkat na kinuha ni Xandria. Gaano katawa-tawa. Si Miss Xandria ay nasa panahon pa rin ng kanyang internship. Kung maaari siyang manatili o hindi ang kanyang problema, ngunit kung nais ni Ginoong Cook na isuko ang kanyang posisyon, wala kaming problema. Agad na nagpunta si Jacob. Ang mga salita ni Nicole ay malinaw na nangangahulugang hindi niya nais na maging taga-suporta ni Xandria. Sinipsip niya ang maling tao. Panahon na upang bumaba sa negosyo. Naglakad si Nicole upang umupo sa sofa, umupo, at kinuha ang mga dokumento na ibinigay ni Logan. Upang maging matapat, ang Stanton Corporation ay umunlad sa taong ito. Mayroon kaming proyekto. Pagkatapos ng proyekto, ngunit tila wala sa kanila ang may kinalaman sa iyo. Ang proyekto ng AL ay mga nagawa ni Nicole, at ang mga malalaking proyekto ay lahat ng resulta ng mga operasyon ni Grant. Ang natitira ay pakikipagtulungan sa mga tatak sa ilalim ng Stanton Corporation. Sa kasong iyon, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng koponan ng proyekto? Tiningnan ni Jacob si Grant sa isang gulat, ngunit si Grant ay nakaupo lamang sa isang malamig na mukha. Wala siyang dahilan upang magsalita para kay Jacob, di ba? Pangulong Nicole, ako. Itinaas ni Nicole ang kanyang kamay at ginambala ang kanyang mga salita, at sinabi ng may malabong ngiti, kung ito ay nakaraan, dapat tayong magkaroon ng mataas na antas ng pag-uusap sa itaas. Ang verman nito. May mga tinak sa bawat pangungusap na sinabi ni Nicole, at ang kanyang malambot na tono ay nagparamdam sa mga tao ng isang malaking takot sa halip. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa pagkuha ng kasid ng boss. Naramdaman ni Jacob ang kanyang sarili na nanginginig mula sa sipon. Kung siya ay natanggal sa edad na halos 40, siya ay nasa kanyang nalalapit na pagretiro. Pangulong Nicole, sabihin mo at gagawin ka agad. Ngumiti si Nicole at sinabi sa isang malamig na tono, huwag kang sabik, Mr. Cook. Ang mga taong maaaring pumasok sa Stanton Corporation lahat ay may talento, at ang mga taong maaaring manatili sa iyong koponan ng proyekto ay mga elite sa mga talento na iyon. Lumiko ka ng pangkat ng mga elite sa estado na ito. Sa wakas ay naramdaman ni Jacob na hindi na siya makatayo. Ang kanyang mga binti ay lumambot at nanginginig. Siya ay isang senior executive ng Stanton Corporation na may taunang sweldo ng 10 milyon. Ang kanyang buong pamilya ay umaasa sa kanya. Ano ang mangyayari sa kanyang pamilya kung nawalan siya ng trabaho? Gutom na gutom. Natakot siya sa kanyang mga wits. Bagaman sa maikling panahon lamang ni Nicole, ang kanyang mabilis at mapagpasyang mga pamamaraan ay hindi lamang mainit na hangin. Nangahas pa siyang lumipat laban sa mga shareholders dati. Ito ba ay turn ni Jacob sa oras na ito? Pre-Presidente Nicole. Ang kanyang tinig ay labis na nag-fluster. Tumingin si Nicole at binago ang kanyang tono, ngunit magalang pa rin siya. Ngunit alamin na sa panahon ng malaking pamamahala ng pag-iling pabalik noon, ang tanging nagawa mo lamang. Para sa mga tao na magsisimula ng slakang kapag ang kanilang mga araw ay masyadong komportable. Alinman sa iyong pagbibitiw sa iyong sarili at kami ay nasa mabuting termino, o tumayo ka muli at pamunuan ang departamento ng proyekto na may bagong pag-asa. Tahimik ang silid ng ilang segundo. Biglang tumangala si Jacob sa kanya sa kawalan ng paniniwala. Pinapayagan pa rin niya siyang magpatuloy na manatili kahit na ganito siya. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Tumayo siya ng diretsyo sa tuwa. Oo, tiyak na gagawin ko ng maayos ang mga proyekto. Kahit anong proyekto ito, gagawin ko ang aking makakaya. Itinaas niya ang kanyang kamay at nanumpa. Ngumiti si Nicole at tiningnan si Grant. Pagkatapos ay sinabi kay Jacob, sa kasong iyon, maaari mong tingnan ang mga materyales. Mag-umpisa ka muna dito. Tatalakayin natin ang susunod na hakbang kapag tapos ka na sa pamamagitan ng mga ito. Pagkatapos, umalis siya ng mahinahon at mapagpasyahan, tulad ng una siyang dumating. Tumayo si Grant at tinapik ang kanyang balikat, malinaw at malamig ang kanyang tinig. Dapat mong pasalamatan si Pangulong Nicole. Siya ang nagpahintulot sa iyo na manatili. Sa madaling salita,
Kung hindi para kay Nicole, si Jacob ay na-dismiss na. Kabanata 704. Ito ang aking teritoryo. Nanlamig ang katawan ni Jacob. Pumasok si Zandria na may dalang kape. Mr. Cook, umalis na ba ang mga pinsan ko? Binigyan siya ni Jacob ng masalimuot na tingin, kinagat ang kanyang mga labi, at itinuro ang kanyang maliit na mesa. Ilabas mo na ang mga gamit mo. Magiging katulad ka ng iba sa hinaharap. Gawin mo ang dapat mong gawin. Nanlamig ang mukha ni Zandria. May hindi ka ba naintindihan? Gaya ng nakita mo kanina, pinsan ko sina Nicole at Grant. Walang hindi pagkakaunawaan. Pantay-pantay ang pakikitungo ng kumpanya sa lahat. Bilang karagdagan, iminumungkahi ko na palitan mo ang larawang iyon ng grupo sa iyong desktop wallpaper. Hindi dapat magkaroon ng ganoong masamang impluwensyang umiiral sa kumpanya. Ang merit ay dapat palaging pinakamahalaga. Huminga ng malalim si Jacob. Bilang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na halos mawalan ng trabaho, kailangan niyang gawin ang bawat hakbang ng tuloy-tuloy at maayos. Bakit? Hindi maintindihan ni Zandria. Bakit nagbago ang ugali ni Jacob sa kanya pagkatapos dumating sina Nicole at Grant? May sinabi ba sa kanya sina Nicole at Grant? Dahil teritoryo ko ito. Naiinip na sabi ni Jacob. Kung hindi ka nasiyahan, maaari kang magreklamo kay President Grant at kay President Nicole. Kung hindi ka pa rin nasisiyahan pagkatapos nito, maaari kang magreklamo kay Chairman Stanton. Malinaw na ayaw ni Jacob na pagsilbihan ang kamag-anak na ito na pumasok sa likod ng pinto. Natigilan si Zandria ng ilang segundo. Nakagat ang labi, galit na galit siyang pumunta para tanungin si Nicole tungkol dito. Gayunpaman, may alituntunin ang kumpanya kung saan maliban sa mga nakatataas na pinuno at mga taong gumawa ng appointment ng maaga, ang mga ordinaryong empleyado ay hindi pinapayagang pumasok sa lugar ng trabaho ni Nicole. Halatang walang ganitong pribilehiyo si Zandria. Magkamag-anak sila, ngunit wala man lang siyang numero ng telepono ni Nicole. Walang katapusang hinabol ni Zandria ang pagtanggap hanggang sa nawalan siya ng pasensya at tinawagan si Logan. Direktang tumanggi si Logan, ngunit pagkatapos na isipin ang pagkakakilanlan ni Zandria, pumunta siya at sinabi kay Nicole. Natawa si Nicole sa narinig. Papasukin mo siya. Medyo nagulat si Logan. Wala pang isang minuto, galit na sumugod si Zandria sa opisina. Gayunpaman, sa sandaling iyangat ni Nicole ang kanyang mga mata, ang lamig sa kanila ay agad na natigilan kay Zandria. Nakabara sa lalamunan niya ang sinabi ni Zandria. Anong karapatan ni Zandria na magreklamo? Nakalimutan ba ni Zandria kung paano siya sumali sa Stanton Corporation noong una? Ang mga kamag-anak ng Stanton ay pinaalis noong bisperas ng bagong taon, bawat isa ay bumantong hininga ng mas mabigat kaysa sa isa, sa takot na ang pamilya Stanton ay tumigil sa pakikisalamuha sa kanila. Sanisi ang dalawang babaeng nagsabi ng masama tungkol kay Nicole. Gusto ng lahat na kaladkarin sila pabalik kay Nicole para makaluhad sila sa paghingi ng tawad. Isa sa mga babae ay ang nanay ni Zandria. Ang gabi ng bisperas ng bagong taon ay hindi magandang simula ng taon. Naiinip na kumatok si Nicole sa mesa at diretsyong sinabi, balita ko gusto mo akong makita para sa isang bagay. Napakahalaga para kay Nicole ang bawat minuto, kaya wala siyang oras na sayangin si Zandria. Tumigil sandali si Zandria at agad na ipinagpatuloy ang kanyang maislan at nakakaawa na ugali. Nicole, may sinabi ka ba kay Mr. Cook? Bakit niya ako sinabihan na umalis ka agad sa opisina pagkatapos mong umalis? Ako. May nagawa ba ako para hindi ka masaya? Napaawang ang labi ni Nicole. May ginawa ba si Zandria para hindi ako masaya? Sa gilid, hindi na kinaya ni Logan na makinig. Hindi na kailangang personal na makitungo si Nicole sa isang taong tulad nito. Nag-clear throat siya. Miss Zandria, naniniwala akong napagtanto ni Mr. Cook ang kanyang kapabayaan. May mga malinaw na alituntunin kung para kanino ang opisina, at ang mga patakarang ito ay hindi lalabagan para sa sinuman. Sabi ni Zandria, pero, pinsan mo ako. Gusto ko lang mapalapit kay Mr. Cook para mas marami akong matutunan. Naningkit ang mga mata ni Logan. Speechless talaga siya. Kabanata 705. Pinagbabantaan kita. Tumangala si Nicole. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay napakaganda, at ang kanyang pag-uugali ay malinaw.
Ang kanyang kawalang interes ay isang bagay na nagmula sa kanyang mga buto. Umupo siya sa tapat ni Xandria na nakatayo, parang nakatingin sa dalawang magkabilang dulo ng spectrum. Xandria, you should know how you managed to get into the company. With your resume and ability, it's impossible for you to join Stanton Corporation. Since magkamag-anak tayo, hindi ko sinabi sa HR na dismiss ka agad at binigyan ka ng pagkakataong makita ang iyong pagganap. Kung patuloy mong sasamantalahin ang ating relasyon at subukang umarte na parang espesyal ka sa kumpanya, gagawin ko ito upang walang kumpanya ang gustong kumuha sa iyo pagkatapos kitang i-dismiss. Bahagyang ngumiti si Nicole na parang walang kwentang bagay ang sinasabi niya, pero namutla ang mukha ni Xandria. Pagbabante niya kay Xandria. Isa lang itong hubad na pagbabanta. Gayunpaman, nagkataon na hindi nakapagsalita si Xandria bilang tugon sa bantang iyon. Sa huli, tanging labi na lang ang nakaya niya. Nicole, natanggap ako ng kumpanya sa pamamagitan ng mga normal na channel. Hindi peke ang aking edukasyon at propesyonal na kasaysayan, kaya natural lang na makasali ako sa kumpanya. Napaawang ang labi ni Nicole. Kinuha niya sa gilid ang resume ni Xandria at walang humpay na ibinato sa kanya. Dahil dumating sila sa puntong ito, hindi na kailangang ipagpatuloy ni Nicole ang pagpapakita sa kanya ng anumang paggalang. Xandria, your education and professional history aside, isinulat mo sa resume mo na nagtrabaho ka bilang intern sa isa sa top 50 na kumpanya sa mundo, pero nung tumawag ako para magtanong, tinanggihan nila agad. Pati, sa paglahok sa proyekto ng siyentipikong pananaliksik ng paaralan at nakakuha ng malaking pagkilala, ngunit nang makipag-ugnayan ako sa iyong paaralan, sinabi ng iyong guro na wala ka pang isang linggo sa pangkat ng proyekto, at nagkusa kang huminto dahil ikaw ay hindi makasabay sa pag-unlad. Isa-isang ibinunyag ni Nicole ang panloloko sa kanyang resume, na pinamumutla ang mukha ni Xandria sa bawat salitang banibitawan niya. Nakakatakot ang ekspresyon ni Xandria. Hindi niya akalain na tatawag talaga si Nicole para i-verify ang laman ng resume niya. Malamig na tinignan siya ni Nicole. Just by the fact that you falsified your resume, you're not supposed to stay here anymore. If you want to pass the internship period smoothly, work honestly. I'll have your assessment results verify again according to your performance. Pagkatapos ng 3 segundong paghinto, may naisip si Nicole at nakangiting tumingin sa kanya. By the way, you should know that the relationship between us is only because my dad is too sentimental. It's fine for you to pretend in front of him, but if you dare to spread rumors everywhere in the office, I'll have no choice but para maglagay ng tala sa iyong file. Nakangiting wika ni Nicole. Wala siyang choice. Dahil ang buntot ni Xandria ay inihatid sa kanyang mga kamay, bakit siya nagpasya na pabayaan ito? Nagbago na ang mukha ni Xandria. Ang kanyang nagkukunwaring pagmamataas ay tuluyan ng winasak ni Nicole. Ngayong nalantad na ang katotohanan, paano siya mangangahas na magpatuloy sa pananatili rito? Nagsimulang manginig ang katawan ni Xandria nang mamatla ang mga labi. Nicole. Miss Stanton, naiintindihan ko. Babalik na ako sa trabaho. Beside, gusto ni Logan na bigyan ng malaking thumbs up si Nicole. Oo naman, pagdating sa pakikitungo sa isang babae, ang isa ay nangangailangan ng isang mas makapangyarihang babae. Nicole was not only capable in work matters, but she was very adept in dealing with scheming like Xandria. Siya ay tunay na karapat-dapat sa paghanga. Pagkaalis ni Xandria, lumingon si Nicole at tinanong si Logan, nakatakda na ba ang appointment kay Mr. Lewis ngayong gabi? Oo, nasa Holiday Villa. Sasamahan siya ni Mr. Zimmer. Tumanggaw si Nicole. Hayaan mong makisali si Jacob. Espesyal na inayos ang inuman para kay Jacob. Walang dahilan para hindi siya magpakita. Agad namang naintindihan ni Logan at agad na nagpaalam kay Jacob. Nga pala, ang single ay nakakuha ng sapat na hype, at ang departamento ng pagbebenta ay handa na. Kung walang mga problema, ito ay opisyal na inilunsad bukas ayon sa plano. Nagtaas ng kilay si Nicole at nakahinga ng maluwag. Ang single ang pinakaaabangan niyang New Year project. Lahat ng uri ng hype ay pinagsama-sama, kaya walang dahilan na hindi ito sikat. Kung hindi lang kasama si Eric Ferguson sa hype, mas magiging perpekto pa. Kabanata 706. Puno ng enerhiya.
Inabot ni Nicole at hinaplos ang singsing sa kanyang kamay. Ito ay malamig, matikas, maislan, at maganda. Sinabi ni Logan, sa pamamagitan ng paraan, lumahok si Ginoong Ferguson sa isang programa at nakakagulat na nagsuot ng solong, na nagdadala sa amin ng maraming hype at trapiko. Lahat ng online ay pinag-uusapan ito. Kailangan ba nating tumugon? Nang marinig ni Nicole ang pangalan ni Eric, naramdaman niyang malapit nang sumabog ang kanyang ulo. Malinaw na hindi sila tumawid sa mga landas, ngunit si Eric ay tila matagal na sa kanyang buhay araw-araw. Ito ay sobrang kakatwa, tulad ng isang multo na pinagmumultuhan siya. Tumahimik si Nicole ng ilang segundo bago niya mabawi ang kanyang ekspresyon. Hindi, hayaan siyang kumilos sa kanyang sariling one-man show. Tumanggaw si Logan at alam kung ano ang ibig sabihin ni Nicole. Pagkatapos ay inayos niya ang mga susunod na hakbang. Hapon na. Kinuha ni Nicole si Jacob Cook at dinala si Logan sa villa ng bakasyon kung saan gumawa siya ng appointment. Upang makihalubilo sa mga tao ng katayuan na ito, ang lihim ay pinakamahalaga. Kaya, nagpunta sila sa villa ng bakasyon kung saan hindi makapasok ang pangkalahatang publiko. Mayroong lahat ng mga uri ng mga pasilidad sa libangan sa loob. Nakaramdam si Jacob ng isang maliit na nahihilo matapos tingnan ang mga dokumento sa buong hapon. Medyo nagulat siya na hinayla upang makihalubilo dahil ang bilis ng pagkuha ng isang appointment ay hindi maiisip na mabilis. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo upang mabasa at tumugon sa mga email sa kanyang telepono at walang oras upang bigyang pansin siya. Kapag siya ay sa wakas ay libre, ibinigay ni Logan ang Hera Cup ng Kia pudding na may mga saging at berry upang punan ang kanyang tiyan bago uminom ng alkohol. Tumingin siya sa nervyos na si Jacob at ngumiti. Mr. Cook, hindi na kailangang kinakabahan. Ito ang paglalaro ng lahat para sa iyo. Pinunasan ni Jacob ang pawis niya. Miss Stanton, hindi ko maintindihan. Batay sa dokumento na ipinakita mo sa akin, ang proyektong iyon ay matagal nang humawak at medyo bulok. Ang appointment na ito ay nauugnay sa proyektong ito. Namula si Nicole. Ang kanyang mga mata ng almendres ay lumiwanag. Yup. Nababaluktot si Jacob. Nagyelo siya sandali at agad na ipinaliwanag. Kami ay dumadaan sa isang pag-urong ng real estate ngayon, kaya nais ng bawat isa na mapupuksa ang kanilang lupain. Ang piraso ng lupa na iyon lalo na ay nagbago ng ilang mga kamay at nabulok ang mga kumpanyang iyon, kaya't iniiwasan ito ng lahat. Miss Stanton, bakit ka interesado pa rin sa piraso ng lupa? Tumingin si Nicole sa bintana ng kotse. Ang kanyang tingin ay matatag at tinukoy. Ang kanyang patas at translucent na balat ay lumiwanag sa ilalim ng ilaw, at ang kanyang matapang na enerhiya ay malubhang kaakit-akit. Nagulat sandali si Jacob. Biglang tumalikod si Nicole upang tumingin sa kanya ng isang maliwanag at magandang ngiti. Sa mga oras ng pagkabigo, ang isang tao ay nararapat na magmadali. Inilagay namin ang real estate sa loob ng mahabang panahon ngunit hindi kailanman iniwan ang industriya na ito. Ang tunay na kakayahan ay maaaring pukawin ang isang pool ng hindi gumagalaw na tubig. Alamin, ang proyektong ito sa Sun City, handa nang mag-restart dahil magkakaroon ng malaking pag-unlad sa Sun City sa loob ng 2 taon na ito. Pinagmamalaking sabi ni Nicole. Narinig niya ang maaasahang balita mula sa ibang lugar, ngunit hindi niya maipaliwanag ito. Dapat maunawaan ito ni Jacob. Kung ang mga awtoridad ng Sun City ay maaaring ilista ang proyektong ito bilang isang dapat na pagbuo ng proyekto, kung gayon ang mga patakaran sa lahat ng aspeto ay magiging lubos na kanais-nais para sa nagdevelop. Sa suporta ng mga awtoridad at Stanton Corporation bilang isang taga-suporta, hindi sila mawawala. Sa isang instant, naramdaman ni Jacob ang isang pag-agos ng enerhiya sa buong katawan, na pinapagaan siya na parang bata pa siya. Kahit na tiniis nila ang maraming paghihirap, hindi nila aaminin ang pagkatalo. Tumingin si Jacob kay Nicole sa gilid at may bagong pag-unawa sa babaeng ito. Pagdating ng sasakyan, bumaba si Logan upang buksan ang pintuan. Sa sandaling lumabas si Nicole sa kotse, paalalahanan siya ni Logan sa isang mababang tinig. Kararating lang si Ginoong Lewis. Nasa pasukan siya. Tumangala si Nicole at nakita ang 2 tao na nakatayo sa tabi ng kotse. Tulad ng pag-angat ng kanyang paa na nagbabalak na lumakad, bigla niyang nakita si Eric Ferguson sa tabi ng isa pang kotse. Kabanata 707.
Duplicitous woman. Nagkaroon ng mapanglo na lamig sa hangin. Hindi alam ni Nicole kung bakit narito si Eric, ngunit wala siyang panahon para isipin iyon. Nakangiti siya habang naglalakad at inilahad ang kanyang kamay para makipagpalitan ng kasiyahan. Mr. Lewis, sorry sa matagal na paghihintay. Ngumiti ang medyo chubby na si Mr. Lewis at nakipagkamay. Kakadating ko lang din. Miss Stanton, mas maganda ka talaga kesa sa mga celebrity. No wonder the netizens are asking you to make your debut in showbiz. Tumawa si Nicole. Nagbibiro ka. How can I compare with celebrities? Conscientious worker bilang ako. Hindi inaasahan ni Mr. Lewis na si Nicole ay sobrang down to earth. Ang kapaligiran ay madali. Nilinggan niya ang kanyang ulo para magtanong, Mr. Ferguson, hindi mo ba naisip na mas maganda si Miss Stanton kaysa sa mga celebrity? Ang kanyang ugali ay lubos na makakapanalo sa mga babaeng iyon sa isang segundo. Mahina at garalgal ang boses ni Eric. Oo, tama ka. Tumawa si Mr. Lewis at tumalikod. Mr. Ferguson asked me to meet in advance, but my secretary didn't arrange the time properly. Naisip ko na since magkakilala kayo, it's better to combine the sessions. Miss Stanton, you won't mind, right? Naglakad si Eric sa kadiliman. Ang kanyang tuwid na katawan ay nakasuot ng itim, at ang kanyang mga mata ay may hindi maipaliwanag na liwanag. Napakahirap talagang baliwalain ang presensya niya. Nagtaas ng kilay si Nicole. Siyempre hindi ako tatutol. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw, yes, I mind. I don't want him here. Kinagat ni Eric ang kanyang mga labi at iniabot ang kanyang kamay. Miss Stanton, matagal na. Dahil hindi na sila nagkita mula noong araw na iyon pagkatapos ng pagsalubong sa bagong taon, pakiramdam ni Eric ay napakatagal na. Ang ganitong uri ng pananabik na naramdaman ng malalim sa kanyang mga buto ay napakalalim na mahirap baliwalain. Buti na lang at nang hindi na siya makatiis ay sumulpot siya. Tumingin sa kanya si Nicole na may kunwaring seryoso habang magalang na iniabot din ang kanyang kamay. Sa katunayan, sinumpa niya ito ng 1,000,000 beses sa kanyang puso. Mr. Ferguson, matagal nang hindi nagkikita. Ito ba ay isang gawa? Walang pag-aalinlangan na binawi ni Nicole ang kanyang kamay at ngumiti kay Mr. Lewis. Pagkatapos mo, sabay-sabay na pumasok ang lahat. Bago kumain, iminungkahi ni Mr. Lewis na maglaro muna ng poker. Walang pagtutol si Nicole at sinabihan si Logan na ayusin ang mga ito. Si Mr. Lewis, Nicole, Eric, at Jacob ay naglaro ng 4-player poker. Upang makilala sina Jacob at Mr. Lewis sa lalong madaling panahon, si Nicole ay patuloy na nagtiklop, upang sila ay manalo ng masaya. Sa ganoong paraan, natural na magiging mas malapit ang kanilang relasyon. Nakaupo sa gilid si Eric na may ngiti sa labi. Malalim at madilim ang kanyang mga mata, at walang makapagsasabi sa kanyang iniisip. Siya ay kooperatiba at natalo ng ilang laro. Nag-alinlangan pa si Nicole na hindi marunong maglaro ng poker si Eric noong una. Sa pagtatapos, si Mr. Lewis ay natuwa dahil nanalo siya ng mas maraming round kaysa sa natalo niya. Todong ngiti din si Jacob. Nang maglaon, nagsimulang maging pamilyar sina Mr. Lewis at Jacob sa isa't isa, kaya't tinawag nila ang isa't isa ng bro. Bago uminom, medyo tipsy na sila. Nakita ni Nicole na nasa tamang mood sila at nag-propose ng hapunan. Agad namang sumang-ayon ang lahat. Naglakad si Mr. Lewis at Jacob sa harap. Walang malay sina Nicole at Eric. May light tobacco scent si Eric na hindi masyadong overwhelming dahil malamang damaykit ito sa damit niya. Hinaluan ito ng isang halimuyak ng tsaa, na nagbigay dito ng mainit at mahinang aftertone. Saglit na nawalan ng konsentrasyon si Nicole at hindi napansin ang mga hakbang sa kanyang harapan. Bigla siyang napalampas ng isang hakbang. Alam niyang malapit na siyang mahulog at yakapin ang lupa. Kung gayon, hindi na niya mapapanatili ang kanyang kawalang interes at may pikit na lamang niya ang kanyang mga mata sa pagbibitiw. Bigla namang pumulupot ang isa pang braso sa bewang niya. Hinayla siya sa yakap ni Eric. Naamoy ni Nicole ang mainit at masaganang halimuyak ng tsaa ni Eric at nagyelo sandali. Malakas ang pagkakahawak nito sa bewang niya. Hindi nagkusa si Eric na lapitan si Nicole buong magdamag, ngunit nang maabot niya ito, tila nabasag nito ang malinaw na harang sa pagitan ng dalawang tao.
Ang ilang mga bagay na hindi nasabi ay hindi na may tatago. Matapos matarante ng ilang segundo, umalangaw sa tenga ni Nicole ang magnetic at malalim na boses ni Eric. Bakit ba napaka-careless mo? Ang masikasong tono niya ay bahagyang nagpaigting sa katawan ni Nicole. Baka naman sinasadya mong yakapin kita. Kabanata 708. Ang tiwala ni Eric Ferguson. Sa susunod na segundo, bumalik si Nicole sa kanyang katinoan at itinulak ang kanyang kamay, iniwan ang kanyang yakap. Si Eric Ferguson ay nais lamang na ipakita sa lahat ng oras. Ang isang solong pangungusap mula sa kanya ay nawala ang kanyang pasasalamat. Tinapon ni Nicole ang kanyang buhok na parang walang nangyari. Sobra ang iniisip mo. Salamat. Kinurot ni Eric ang kilay niya. Ang kanyang saloobin ay nagbago ng kaunti, masyadong mabilis, di ba? Lumapit siya sa kanya at sinabi sa isang mababang tinig, iyon lang. Isang salita lamang ng pasasalamat. Miss Stanton, sobrang kuripot mo. Ano pa ang gusto niya? Biglang pinagsisihan ni Nicole na hindi bumagsak. Kung nahulog ako, naramdaman ko lang ang sakit ng sakit. Mas mahusay pa rin iyon kaysa sa pagpapalam sa akin na pahirapan ako. Sa pag-iisip nito, tumingin siya sa kanya na walang magawa. Kung gayon, paano mo nais kong pasalamatan ka? Nahulog lang ako dahil sa iyo. Naisip ni Nicole, ngunit hindi niya ito sasabihin sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay lubos na malapit. Ang amoy ng tabako sa kanyang katawan ay tila kumupas, at ang halimuyak ng tsaa ay nanatili. Ito ay isang napaka-komportable at banayad na amoy na nabawasan ang kagat ng lamig mula sa kanyang katawan. Sa kanyang sandali ng konsentrasyon, biglang pinalaki ang mukha ni Eric sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang manipis, cool na labi ay malumanay na lumapag sa kanyang noo tulad ng isang dragonfly. Hindi nagtagal ay pinakawalan siya. Tumigas ang katawan ni Nicole. Nang makaramdam siya, sinubukan niyang sipin siya, ngunit tila inaasahan niya ito at ginamit ang kanyang mahabang paa upang pindutin laban sa kanya. Pinakawalan niya ang isang mababang tawa. Paano kung bigla mo akong sipin, ang aking paa ay malulutong, pagkatapos ay kailangan mong responsibilidad para sa akin sa natitirang bahagi ng aking buhay. Gamit nito, kinuha niya at hinawakan ang kanyang buhok. Ito ang tanging uri ng pasasalamat na tinatanggap ko. Ang kanyang tinig ay lubos na magaan. Bumalik siya ng 2 hakbang, lumingon, at nakita ni Ginoong Lewis. Para bang sinasadya niyang lumayo sa kanyang sarili sa kanya. Tumawa si Nicole sa sobrang galit. Ano ang kamatayan? Siya ay napakamatuwid sa sarili kahit na matapos na samantalahin ako. Saan nakuha ni Eric Ferguson ang kanyang tiwala sa sarili? Si Logan, na hindi malayo, ay nakita ito at hindi inaasahan na magiging malandi si Eric. Gayunpaman, tila hindi gumana ang kanyang panunokso kay Nicole. Sa halip, naiinis pa ito. Si Ginoong Lewis at ang iba pa ay nakaupo sa pribadong silid. Pumasok si Nicole na parang walang nangyari. Sinubukan niya ng husto na huwag tumingin sa tingin ni Eric, baka hindi niya makontrol ang sarili na nais na masuntok siya. Magdala lang ito at husayin ang puntos mamaya. Naisip ni Nicole. Na-pre-order nila ang pagkain, ngunit sina Mr. Lewis at Eric ayon sa pagkakabanggit ay nagdagdag ng 2 pang pinggan. Ang kapaligiran ay napakamaayos para sa isang habang. Ginawa ni Nicole ang unang toast kay Ginoong Lewis, na sapat na tumugon. Masaya siya at ibinaba ang baso ng alak ng sabay-sabay. Lahat ay medyo humanga. Sa gilid, ang mukha ni Eric ay walang malay na nagdilim. Natapos ni Ginoong Lewis ang pag-inom ng kanyang baso at nasisiyahan. Diretso siyang nagsalita. Ang nakakatawang proyekto ng Sun City ay nakalista bilang isang pangunahing proyekto na may pangunahing prioridad, ngunit walang sino mang handang kumuha. Kahit na mayroon, hindi kami maglakas loob na iginawad lamang ang proyektong ito sa anumang kumpanya na may mga nakaraang aralin na natutunan. Pangulong Nicole, paano ka interesado sa proyektong ito? Kapag ang address ni Ginoong Lewis sa kanya ay nagbago mula sa Miss Stanton hanggang sa Pangulong Nicole, tumawa ng buong puso si Nicole. Sa wakas sila ay pumapasok sa pangunahing layunin ng gabi. Ito ay dahil maraming mga kumpanya ang hindi makayanan ang proyektong ito na napagpasyahan kong dalhin ito. Alam ko na mahirap, ngunit kung hindi, bakit ko ito gagawin?
Ang lakas ng Stanton Corporation, ngunit ang lahat sa aking kumpanya ay nagnanais na kumuha ng mga hamon na may mataas na antas. Ngumiti si Nicole. Ang paraan ng pagtingin ni Ginoong Louis sa kanya ay naging solemna. Tumingin si Ginoong Louis sa mga patagilid kay Eric at ngumiti ng makahulugan. Ito ay tulad ng kayong dalawa ay napag-usapan na ito ng una. Hindi nakakagulat na maraming tao ang sumusuporta sa inyong pareho na magkasama. Ang mga mahusay na tao na pinagsama-sama ay gagawing mas mahusay lamang sila. Ang ekspresyon ni Nicole ay tumigas ng bahagya habang tinitingnan niya si Eric. Mr. Ferguson, interesado ka rin sa proyektong ito. Kabanata 709. Ang parehong mga tao. Medyo nagulat si Nicole. Ang proyekto ay iminungkahi ng palihim, kaya siya lamang, Grant, at Jacob Cook ang nakakaalam tungkol dito. Sa makatuwid, imposible para sa isang salita na lumabas. Bakit gusto ni Eric ang proyektong ito? Paano magkakaroon ng isang pagkakataon? Malamig ang gwapong mukha ni Eric habang pinaikog niya ang mga sulok ng kanyang mga labi sa isang malawak na ngiti. Malalim at madilim ang kanyang mga mata. Oo. Hindi ko rin alam hanggang ngayon na nakikita namin ang parehong proyekto. Ilang sandali, ang kapaligiran ay medyo tahimik. Ang mukha ni Ginoong Louis ay tumigas. Lumiliko ang mga tao na hindi talakayin ito. Gaano ka-awkward? Tumawa si Nicole nang hindi sinasadya at lantaran. Okay lang. Hindi dito magtatapos ang proyekto na ito, sulit pa rin ang pagdiriwang. Inalog ni Eric ang baso ng alak sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay malabo at walang ilalim. Ang Ferguson Corporation at Stanton Corporation ay parehong pangalawa sa wala. Patas silang naitugma sa kanilang background at lakas. Ang alinman sa mga ito ay magiging madali sa proyektong ito. Gayunpaman, ano ang mangyayari kung nais ng dalawa? Paano biglang naging mainit na kalakal ang proyektong ito? Nang makilala ni Nicole ang titig ni Eric, nadama ng dalawa ang resolusyon ng bawat isa. Wala sa kanila ang handang makompromiso. Nagpatuloy ang hapunan, ngunit ang pag-uusap ay hindi na nauugnay sa proyekto. Pagkaraan, nagpadala sila ng isang tao upang ibalik si Ginoong Louis. Dahil hindi nila agad makuha ang proyekto, ang Stanton Corporation at Ferguson Corporation ay nakasalalay upang labanan ito. Si Ginoong Louis ay natural na nakaka-relax dahil hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa hindi paghahanap ng isang mamimili para sa mainit na patatas na ito sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng hapunan, napakalamig sa labas. Ang malupit na hangin ay nag-scrap ng kanilang mga mukha. Iniwan ni Nicole ang kanyang jacket sa pribadong silid, kaya bumalik si Logan upang makuha ito. Tumayo siya sa pasukan na naghihintay, mukhang matangkad at payat. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, maganda, at malamig. Walang alinlangan na ang hitsura ni Eric ay sumire sa kanyang plano. Orihinal na, ang pagkuha ng proyekto ay hindi isang mahirap na gawain. Ang tunay na kahirapan ay nasa pagpapatupad. Gayunpaman, ang paglahok ni Eric na ito ay naging nadapa sa unang hakbang. Paano manatiling kalmado ang kanyang puso? Nasira pa rin siya tungkol sa kung ano ang susunod na gagawin ng makarinig siya ng mga yapak sa likuran niya. Maaaring si Logan. Ang susunod na segundo, isang mainit na Amerikana ang bumagsak sa kanyang katawan. Ang mainit, halimuyak ng tsaa ay agad na nakabalot sa kanya at ginambala ang kanyang mga saloobin. Sumimangot si Nicole at alam niya kaagad kung sino ang taong nasa likuran niya. Lumingon siya at nakita si Eric Ferguson. Ang silhouette ni Eric ay mukhang malalim, katangi tangi, at walang kamali-mali. Si Eric ay palaging gudhukang, at ang mukha na iyon ay maaaring linlangan, kahit sino. Nang walang isang salita, tinanggal ni Nicole ang Amerikana. Malinaw na ayaw niya ng anumang bagay sa kanya. Gayunpaman, pinigilan ni Eric ang kanyang paggalaw at pinisil ang kanyang pulso. Ang kanyang mga mata ay madilim. Malamig. Ilagay ito. Ang kanyang mga salita ay maikli at maigsi. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata, iginuhit ang kanyang kamay, at hindi na gumalaw muli. Sa halip, tumawa siya. Mr. Ferguson, nakakagulat na ikaw ay isang Ginoo. Siya ay isang tao na hindi man kumurap kapag nakita niya ang mga tao na nagyayelo hanggang sa kamatayan. Hey! Narinig ni Eric ang kanyang panunuya. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay twitched, ngunit binago niya ang paksa.
Bakit mo naisip ang pamumuhunan sa real estate? Hindi rin ito inaasahan para sa kanya. Tanong ni Nicole, ano ang tungkol sa iyo? Ibinaba ni Eric ang kanyang mga mata na may bigla ang kagalakan sa kanila. Ang mga nangahas na kumuha ng mga panganib ay ang mga mananalo sa isang tiyak na sitwasyon. Sa sandaling tumingin sila sa isa't isa, nakikita ni Eric na siya at si Nicole ay ang parehong uri ng mga tao. Hindi sila mga Panginoong may lupa na kumapit sa kanilang kapital. Pinangunahan nila ang mga tagakuha ng peligro. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay nasisiyahan dahil ang babaeng gusto niya ay naging katulad niya. Kinagat ni Nicole ang labi. May posibilidad din na mawala ang lahat. Kabanata 710. Bigyan ka ng pagtaas na sahod. Madilim ang gabi, parang tinte na hindi matuno. Saglit na natahimik si Eric kay Nicole. Malalim ang boses niya habang sinabing, masyadong mataas ang halaga ng proyektong ito. Kung gusto mong tumawid sa real estate, maaring pumili ka muna ng magagandang proyekto. Walang pakialam ang mukha ni Nicole. Ang kanyang tono ay nagdadala ng mahinang pagtawa. Mr. Ferguson, walang prominenteng negotiator ang gagamit ng bate ka pa, bilang panimulang argumento nila. Hindi uobra sa akin ang mga pagkano mo. Dapat kong makuha ang proyektong ito. Sandaling lumalim ang mga mata ni Eric. Minamaliit niya si Nicole. Hindi pa nakikita ni Eric si Nicole. Mula nang maghiwalay sila, pakiramdam niya ay wala na sa kanyang kontrol si Nicole. Ang obsequious na babae sa kanyang impresyon ngayon ay may kakayahang hamanin ang buong Ferguson Corporation. Natahimik sandali si Eric. Ang kanyang boses ay lumubog habang sinabi niya, tungkol ito sa pag-unlad ng Ferguson Corporation, kaya hindi ako magbibigay daan. Pero kung gugustuhin niya talaga, hindi imposible. Nadudurog ang puso ni Eric. Nagtaas ng kilay si Nicole. Hindi rin ako papayag. Let's go by our ability. Pagkatapos noon, nagjogging si Logan para iabot sa kanya ang coat ni Nicole. President Nicole. Mr. Ferguson. Mabilis na hinubad ni Nicole ang coat ni Eric at ibinalik iyon sa kanya. Si Logan ay may mabuting pakiramdam na itali ang kanyang Amerikana sa kanyang mga balikat upang hindi na kailangang iangat ni Nicole ang isang daliri. Agad na naningkit ang mga mata ni Eric nang makita niya ang ganoong kilalang aksyon, his heart clenched. Nanlilisik ang malalawin niyang malalamig na mga mata kay Logan. Sa isang sulyap lang ay nakaramdam na si Logan ng lamig na mas malamig pa sa kasalukuyang panahon. Nanginginig si Logan. Ibinalik ni Eric ang tingin kay Nicole. Biglang naging malumanay ang boses niya. Hindi tulad ng walang puwang para sa kooperasyon para sa proyektong ito. Parang hindi sila nagtutulungan noon. Ang Ferguson Corporation at Stanton Corporation ay palaging nagtutulungan ng maayos. Ngumiti si Nicole nang walang kwenta. Ito ay malinaw na ang pakikisalamuha ngayong gabi ay nagpapagod sa kanya. Huwag nating isipin ang pagtutulungan. Hindi pa gaanong nakompromiso ang kakayahan ng Stanton Corporation. Kahit na hindi ito tagumpay, kaya pa rin ng Stanton Corporation na matalo, kaya sino ang kanyang minamaliit? Inis na inis si Nicole. Nasa limelight na ang pagtutulungan ng kanilang mga kumpanya sa proyekto ng J&L Corporation. Kung patuloy silang magtatrabaho sa proyektong ito ng real estate ng magkasama, ang Stanton Corporation at Ferguson Corporation ay magiging masyadong malapit sa isang relasyon na ang kanilang mga interes ay magiging masyadong gusot, na hindi isang magandang bagay. Naputol lang ang pag-uusap nila ni Logan nang makita ang text message ni Floyd na humihimok sa kanila na bumalik. Miss Stanton, oras na para umuwi. Tumanggaw si Nicole. Inihinto ng driver niya ang sasakyan sa harap niya. Lumapit si Logan para buksan ang pinto para makapasok si Nicole. Umupo siya sa kabilang side ng backseat. Bago pa humandar ang sasakyan ay biglang bumukas ang pinto sa gilid ni Nicole. Muling lumitaw ang madilim na mukha ni Eric. Sabay ihip ng malamig na hangin sa sasakyan. Nagulat ang lahat ng nasa sasakyan. Tanong ni Nicole, may iba pa ba? Napaawang ang labi ni Eric. Ang kanyang malinaw na mga buto sa noo ay mahigpit na kumunot habang siya ay nag-aalangan ng ilang segundo. Napakaamo ng boses niya habang sinasabi, "Good night, Nicole." Huminga ng malalim si Nicole. "Umalis ka." Isinara ni Eric ang pinto ng sasakyan. Sinulyapan niya si Logan, na nakaupo sa tabi ni Nicole. Kahit sinong lalaking sumulpot sa tabi ni Nicole ay hindi masaya si Eric. Gayunpaman,
Walang karapatan si Eric na makialam ngayon. Nakatayo doon si Eric at pinapanood ang sasakyan sa isang iglap. Palihim niyang naisip, pagkatapos akong pakasalan ni Nicole, kailangan ko ng babaeng katulong. Sa sandaling ito, dumating si Mitchell at ang driver para sunduin si Eric. Umupo si Mitchell sa passenger side. Bumaba siya ng sasakyan at binuksan ang pinto in one fluid motion. Tumango si Eric bilang kasiyahan. Ang isang mahusay na katulong ay palaging makikilala ang kanyang posisyon. Sa kotse, nakita ni Mitchell na tila nasiyahan si Eric, kaya naisip niya na matagumpay si Eric sa pagkuha ng proyekto. President, nakuha mo ba ang proyekto? Sagot ni Eric, hindi. Awkward na tumango si Mitchell. Patay ang usapan. Biglang nagsalita si Eric, may pera ka bang panggastos? I'll give you a pay increase. Hindi nakaimik si Mitchell. Kabanata 711. Isang hindi maayos na pagpupulong. Nang sumakay si Nicole sa kotse, bigla siyang nakaramdam antok at nakatulog. Hindi alam, nakarating sila sa mansyon ng Stanton. Umupo si Logan sa tabi ni Nicole at tinulungan siyang ayusin ang mga nakakalat na dokumento. Sa oras na lumabas si Nicole sa kotse, naayos na ito. Pumasok si Nicole sa pintuan gamit ang kanyang mga bagay. Medyo inaantok pa rin siya, ngunit sa sandaling nakita niya si Grant doon, nawala ang kanyang antok sa isang instant. Gising ka pa rin. Lumabas si Floyd sa pag-aaral. Nang makita niya na nasa bahay si Nicole, bumaba siya at umupo. Tumango si Grant. Alam ko na hindi ka magkakaroon ng maayos na gabi. Tanong ni Nicole, paano mo nalaman? Sumandal si Grant sa sofa. Ang kanyang postura ay medyo walang malasakit. Itinatago ni Eric ang kanyang pagnanais para sa proyekto ng Sun City. Ang aking mga tao sa kanyang kumpanya ay nalaman lamang tungkol dito. Kinagat ni Nicole ang labi. Karaniwan ang pag-aayos na ito, tulad ng pagkakaroon ni Eric ng kanyang mga tao sa Stanton Corporation. Gumawa lang sila ng isang mahusay na trabaho sa pagpapanatiling lihim ito. Dinala ng butler si Nicole ng isang mainit na tasa ng mainit na tsokolate. Si Nicole ay orihinal na may kaunting gana, ngunit kapag hinawakan niya ito sa kanyang mga kamay, hindi niya maiwasang uminom ng 2 sips. Kinagat-kagat ni Floyd ang labi niya. Ang Ferguson Corporation ay nakaranas ng real estate, kaya malinaw ang kanilang kalamangan. Kapag nag-iisa si Eric na nagtulak sa mga presyo ng real estate ng Atlanta, halos nakakuha siya ng monopolyo. Ang natitirang mga maliliit na kumpanya ay kumita ng marami mula lamang sa pagkuha ng kanyang mga scrap. Sa oras na ito, tiyak na gumawa siya ng desisyon na umalis at makalabas ng industriya ng real estate. Maging si Floyd ay nagkaroon ng tulad ng isang mataas na pagsusuri kay Eric Ferguson, kaya malinaw na si Nicole ay talagang pinaliit siya mula pa noong simula. Ang tono ni Grant ay walang malasakit. Ang kanyang kagustuhan ay palaging upang sumalungat sa pag-agos dahil siya ay mayabang. Maaaring magtapos lang siya ng isa pang bagyo sa oras na ito. Itinaas ni Nicole ang kanyang kilay at hindi gumawa ng isang tunog ayon sa karakter ni Eric, maaaring ito talaga. Nais niyang pukawin ang pool na ito ng walang tigil na tubig sa panahon ng pagbagsak ng real estate. Kinurot ni Nicole ang kanyang mga labi at umupo ng tamad sa sofa. Hindi pa rin iyon tiyak. Sino ang natalo at kung sino ang mananalo ay makikita pa. Lil-En, nais mong patuloy na labanan. Tumingin sa kanya si Grant. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Walang dahilan upang sumuko. Kailangan ba nating tumakas dahil naririnig natin ang pangalan ni Eric? Mayroon siyang kanyang mga kasanayan, at may paraan ako. Kahit na mawala tayo, mawawala tayo sa dignidad. Sinampal ni Floyd ang kanyang hita. Mahusay. Tama si Lil-En. Pupunta tayo sa bawat isa ayon sa ating mga kakayahan. Ano ang mali sa isang maliit na kompetisyon? Ano pa, hindi ko iniisip na mawawala ang Lil-En. Mayroong ilang pag-aalala sa ngiti ni Grant, ngunit sina Floyd at Nicole ay parehong napakadeterminado sa kanilang mga ideya, kaya walang dahilan si Grant na mawalan sa kanilang kakayahan. Sige, pagkatapos ay labanan natin. Sinusuportahan kita. Ngunit, kahit na si Ginoong Lewis ay may pangwakas na desisyon, kailangan nating makuha ang iba pang kumpanya bago makuha ang proyektong ito. Maaari kang magsimula mula sa kumpanyang iyon. Ang mga mata ni Nicole ay naiilawan. Halos nakalimutan na niya ito.
Mahusay. Maghahanda ako para sa parehong mga kaganapan. Huwag mag-alala. Tumayo si Grant, umabot, at hinawakan ang kanyang ulo ng isang buntong hininga. Mas mahusay ka kaysa kay Mav. Naguguluhan si Nicole. Ano ang nangyari kay Mav? Bumalik siya. Huwag banggitin ito. Ang iyong pangalawang katalinuhan sa emosyonal na kapatid. Ang mga labi ni Nicole ay kinagat. Wow, ito talaga ang estilo ni Mav. Kabanata 712. Medyo walang kabuluhan. Matapos sabihin ang ilang mga salita, si Nicole ay umakyat sa itaas upang magpahinga at nakaramdam ng awa kay Maverick. Napakahusay ni Logan. Sinabi ni Nicole kay Logan tungkol sa ilang mga bagay bago matulog kagabi. Sa susunod na araw, ang lahat ng mga materyales ng kumpanya na kasangkot sa proyekto ng Sun City ay naihatid sa kanyang desk. Medyo nagulat si Nicole nang makita niya ito. Hindi ka natulog buong gabi. Ngumiti si Logan. Ang impormasyong ito ay hindi mahirap makuha. Ito ay karaniwang kaalaman para sa sinumang nasa Sun City. Tumanggo si Nicole, kinuha ang kanyang tasa ng kape, at humigop. Kapag siya ay nag-flip ng isang pahina upang tumingin, halos maubos ang kanyang kape. Naisip niya na ang dahilan na nawalan ng pera ang proyektong ito ay dahil sa ilang mga isyu sa proyekto. Hindi niya inaasahan na ito ay bulok. Ang taunang kita ng Zeco Company ay palaging nasa negatibo. Mayroon silang daan-daang mga empleyado na kumuha ng pera mula sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho upang gawin ang maruming gawain ng kumpanya. Ang bulok na proyekto na ito ay naging mapagkukunan lamang ng kita ng Zeco Company. Dahil sa iba't ibang mga hindi ligtas na kasanayan, mayroong 3 o 4 na aksidente. Dahil ang proyektong ito ay upang mabuo ang lugar sa isang urban zone, matatagpuan ito sa sentro ng lungsod at dapat na makumplito muna dahil ito ay isang mahalagang unang hakbang para sa pangkalahatang pag-unlad ng Sun City. Naantala ng Zeco Company ang proyektong ito hanggat maaari upang maaari silang mag-extort ng isang mataas na kabayaran sa kalangitan mula sa mga mamimili na walang clueless upang mapanatili ang kanilang kumpanya. Sa katunayan, ang ilang daang mga tao sa Zeco Company na mga sumisipsip ng pera. Nakakatakot ang eksenang ito. Bahagyang nagubo si Logan. Pangulo, ang Zeco Company ay umabot sa dulo ng kalsada. Ang kumpanya ay may maraming mga makapangyarihang tao na sakam. Ang pera na inilalaan sa kanila ay palaging nahahati hanggang sa may iwan ang mga scrap, ngunit ang mga libro ay hindi nagpakita ng anuman dito. Ito ay tulad ng isang hindi malalim na hukay. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at tumahimik ng ilang segundo. Kailangan nating suriin muna ang mga account. Ngunit, huminga ng malalim si Nicole at kinuha ang telepono. Makikipag-ugnay ako kay Ginoong Lewis at kumuha si Jacob Cook ng isang tao upang suriin ito. Sa pahintulot ni Ginoong Lewis, ang pagsuri sa kanila ng mga account ay mabibigyang katwiran. Tulad ng inaasahan, si Ginoong Lewis ay napakabilis na sumang-ayon. Sa ganitong bulok na account, sabik din siyang malaman ang problema, linisin ang kumpanya, at ibalik ang pagmamay-ari ng proyekto. Sa hapon, tumawag si Jacob mula sa Sun City. Miss Stanton, ang Zeco Company ay napakasama at hindi nais na makipagtulungan sa amin kahit kailan. Walang mga problema sa kanilang mga libro. Ang mga taong ito ay masyadong tuso. Hindi inaasahan ni Nicole na ang isang pangkat ng mga bankrupt na tao ay nagkakaisa pa rin. Tumahimik siya. Manatili ka doon. Tapos na ako. Natigilan si Jacob. Miss Stanton, dapat kang magdala ng ilang higit pang mga tao. Ang mga tao dito ay mas malabo. Gumamit siya ng isang mas euphemistic na salita. Sa katunayan, ang mga tao doon ay masyadong walang awa, hindi disiplinado, at walang takot. Ito ang unang araw ni Jacob sa Zeco Company upang suriin ang mga account, at natakot na siya sa kanilang mapagmataas na pag-uugali. Hindi inaasahan ni Nicole ang sitwasyon at tumugon ng hindi ito pinapansin. Bago siya umalis, bigla siyang nakatanggap ng isang tawag mula kay Eric. Sumimangot si Nicole. Sa oras na ito, hindi niya nais na ibunyag siya kung saan. Hello. Pupunta ka ba sa Sun City? Ang tinig ni Eric ay may isang hindi nabagabag na pagkabagot. Kinurot ni Nicole ang kanyang mga browser. Paano niya nalaman? Kaya paano kung alam niya ito? Nicole, alam mo ba kung gaano ito mapanganib doon? Wala ka bang mga subordinate?
Bakit kailangan mong pumunta ng personal? Paano kung may mangyayari? Malalim ang tinig ni Eric sa isang sili. Nakaramdam si Nicole. Mr. Ferguson, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, ngunit hindi ko iniisip na ito ay isang leon. Nicole. Bumagal si Eric habang nagsalita siya. Alam ko na nais mong magsimula sa kumpanyang iyon, ngunit hindi sila mabubuting tao at may dugo sa kanilang mga kamay. Wala silang pakialam kung sino ka. Kabanata 713. Hindi na ako magiging magalang. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng 3 segundo. Napatahimik din si Nicole. Alam ko. Maghahanda ako. Salamat. Ang salitang ito ng pasasalamat ay nagmula sa puso. Pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang telepono. Ang tali sa busog ay mahigpit, kaya't ang palaso ay kailangang isyot. Mula noong nagpa siya si Nicole na kunin ang proyektong ito, kailangan niyang gawin ito ng direkta kahit na ano ang kahirapan. Napabuntong hininga si Eric. Mas lalo siyang nag-aalala. Lumingon siya kay Mitchell. Punta tayo sa Sun City. Naintindihan naman agad ni Mitchell. Hindi ba't nakipag-usap na tayo kay Mr. Lewis noon pa man na hindi natin kailangang personal na kontaken ang mga taong iyon sa proyekto? Ito ang bentahe ng isang superior na tao tulad ni Eric Ferguson. Kung ito ay malulutas sa pamamagitan ng pera, hindi niya isasama ang sarili at ilalagay ang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon. Lubog at madilim ang mga mata ni Eric. Pumunta si Nicole. Magpadala ka pa ng maraming tao doon para magbantay. Agad naging solemn na ang ekspresyon ni Mitchell. Naiintindihan. Nang pumunta si Nicole sa Sun City, pumunta siya sa Zico Company. Hindi ito inaasahan ng lahat. Matagal nang naghihintay doon si Jacob Cook. Nang makita niya si Nicole, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Miss Stanton, ang kumpanyang ito ay nagsasabi lamang na ito ay nakikipagtulungan, ngunit sa katunayan, ito ay hindi. Maaari lamang kaming tumingin sa ilang mga ledger sa isang pagkakataon, at kailangan namin ng mga layer ng pag-aproba ng kanilang pamamahala upang makuha ang mga ito. Ito ay napakahirap at nakakaubos ng oras. Naglakad si Nicole na may napakalamig at malakas na aura. Sige, kunin muna natin ang mga libro. Sumunod si Logan sa likod ni Nicole at pinanood si Nicole na naglalakad papasok na parang walang kibo. Tumalikod siya at sinabihan ang iba pa niyang mga tao na sumunod na mabuti. Ito ang unang pagkakataong pumunta si Nicole sa opisina ng Zico Company. Lahat ng nandoon ay naglalaro ng baraha. Parang pamilyar ang eksena na ito. Binigyan ni Nicole ng makahulugang tingin si Jacob, na sa sobrang takot ay namutla ang mukha. Muntik nang matanggal sa trabaho ang departamento ng proyekto. Kailangang gawin ni Jacob ang isang bagay upang si Nicole at ang natitira ay walang dahilan para paalisan siya. Dumiretso si Nicole sa Finance Department. Tinulak niya ang pinto. Ang taong nasa loob ay nakaupo sa mesa na nagbibiroan at tumatawa, na may tamad at walang pigil na tingin. Natigilan ang lalaki. Napangit agad ang mukha niya. Ikaw si Nicole Stanton. Napangiti si Nicole. Oo, hindi ko talaga inaasahan na may makakakilala sa akin. Mapaglarong ngumiti ang lalaki at pinalaki ang kanyang mukha at figure na may singkit na mga mata. Mahirap na hindi ka makilala, Miss Stanton. Mas sikat ka kaysa sa mga kilalang tao, at ikaw ang aking Diyosa. Ano ang gusto mo? Ikaw ang namamahala sa pananalapi ng Zico Company. Ikaw si Hector Leach. Tanong ni Nicole. Oo, sinabi na sa'yo ng lapdog mo. Alam kong gusto mong makuha ang Zico, kaya direct offer ka na lang. Wala tayong magiging problema kung tama ang presyo. Why bother to do so many checks? Ngumiti si Nicole nang walang kwenta. Procedure lang. Kung hindi natin naiintindihan ang mga account beforehand, paano tayo mag-o-offer? Then there's no need to negotiate. Anyway, Stanton Corporation isn't our only option. Sa pagkakaalam ko, interesado rin ang Ferguson Corporation sa amin. Eric Ferguson is certainly easier to deal with than you. Kung saan-saan ang tingin ni Hector habang sinusukat siya. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at perpekto. Ang kanyang ekspresyon at mga reaksyon ay hindi nagkakamali. Gusto niya itong hawakan, ngunit natatakot siya dahil hindi ito isang ordinaryong babae. Mapait ang ngiti ni Nicole. Naroon ang lamig sa mga mata niya. Hindi madaling mag-alok si Eric Ferguson. Hindi ganoon kadaling kunin ang kanyang pera.
Ngumisi si Hector Leach, hinampas ang mesa, at sumenya sa ilalim. May ngiti siyang bully. Hindi rin ganoon kadaling kunin ang mga gamit ko, may kanya-kanyang rules ang kumpanya natin. Kung gusto mo ang mga libro, kailangan mong dumaan sa 12 procedures para sa pag-aproba. May business trip ang ating presidente at babalik lang sa loob ng 10 araw o isang kalahating buwan, gusto mo bang maghintay? Obviously, sadyang pinapahirapan siya ni Hector. Ang iba ay natakot kay Nicole dahil siya ang tagapagmana ng Stanton Corporation, ngunit ano ang magagawa ng isang prinsesang tulad nito? Gaano man kalakas si Nicole, walang paraan na makuha niya ang mga ledger kay Hector ngayon. Napangiti ng matamis si Hector. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at muling itinaas. Pinaikot niya ang kanyang mga labi sa isang napakalamig na ngiti. Kung gayon hindi na ako magiging magalang. Logan, kunin mo ang mga tao natin. Kabanata 714. Is this robbery? Nang marinig ang utos ni Nicole, nagsusugod ang mga tao sa likod niya. Idiniin ng dalawa sa kanila si Hector Leach, na gustong lumaban. Ang iba pa sa mga tauhan ni Nicole ay napakadesidido at maayos habang inalis nila ang ilang kahon ng ledger sa ilalim ng mesa ni Hector. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanila si Hector. Ninanakawan ba ako ng babaeng ito? Wala pang 5 minuto ang buong pagsubok. Lumapit si Logan at gumawa ng gesture. Pagkatapos ay winigayway ni Nicole ang kanyang kamay bilang senyales sa bodyguard na bitawan ang kamay nito na nakatikip sa bibig ni Hector. Napabuga ng hangin si Hector. Siya ay balisa at galit. Ikaw. Inosenteng ngumiti si Nicole. I was checking your accounts has been agreed by the authorities. Kung may komento kayo ni Mr. Zellman, I take up na lang sa mga autoridad. Oh, pwede din kayong tumawag ng pulis. Sigurado siya na ang mga ganitong uri ng mga tiwaling tao ay hindi pupunta para tumawag ng pulis. Tulad ng para sa iba, isang push o dalawa ay magbubunga sa kanila. Wala pang ilang araw, matatapos na nilang suriin ang lahat ng account. Sa katunayan, talagang hindi na kailangang mag-alala si Eric kay Nicole. Simula nang magdesisyon siyang pumunta dito, inimbestigahan na niya ang lahat. Sa halip na hayaan ang iba na magkusa, mas mabuting siya na mismo ang gumawa nito. Sino ang mas makulit sa pagitan nila? Isang perpektong ngiti ang ipinakita ni Nicole. Nang siya ay lumingon, ang kanyang ngiti ay nagtagpo, at siya ay naglakad palabas na naka-high heels sa malalaking hakbang. Isa-isang umatras ang iba pang mga tao. Sobrang pangit ng mukha ni Hector. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Lincoln Zellman, ang presidente ng Zico Company, sa takot. Iniulat niya ang nangyari ng may kaba at hinintay ang sasabihin ni Lincoln Zellman. Nag-isip sila ng hindi mabilang na mga paraan upang pahirapan si Nicole, ngunit walang sino man ang umaasa na ang kayamanan ng babaeng ito ay magiging hindi mahuhulaan at maagap. Naglakas loob pa siyang harapin ang mga ito. Wala pang 3 segundong nag-isip si Lincoln Zellman bago siya nagmura. Hindi ka man lang makitungo sa isang babae at hindi man lang magbantay ng ilang libro. Hintayin mo na lang makulong. Namutla ang mukha ni Hector habang nanginginig sa takot. Mr. Zellman, anong dapat nating gawin? Pumunta ka at habulin mo sila. Sa lahat ng paraan. Naiintindihan. Noon pa man sila ay nakahover sa gilid ng batas at lagi silang nakakaalis dito ng paulit-ulit. Unti-unti, lumakas ang loob nila. Dahil natikman ang tamis ng karahasan, hindi na sila bumitiw. Sa loob ng sasakyan. Umupo si Nicole sa kotse at casual na tumingin sa isa sa mga account. Mapait na malamig ang ngiti niya. No wonder Hector refused to let US take it palayo all at once. Napakaraming flaws. Kung dadalhin ito sa mga autoridad, it'll add up to life imprisonment. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Logan. Kailangan pa nating mag-ingat. Pagkasabi niya noon ay huminto na ang sasakyan. Nauutol na boses ng driver ang nanggaling sa harapan. Miss Stanton, maraming sasakyan sa unahan. Parang, tina-target nila tayo. Tumingin si Nicole at nakita ang ilang sasakyan sa harap at likod, na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Hindi sila nakamove forward at hindi na naka-atras. Agad na lumungkot ang mukha niya. Malamig siyang ngumuso. Si Hector Leach ay talagang mabilis kumilos. Nakabantay si Logan. President, natatakot ako na wala tayong sapat na lakas ng tao.
Isang dosenang bodyguard lang ang dinala nila, ngunit ang kabilang partido sa harap nila ay may hindi bababa sa 20. Gayunpaman, ang mga bodyguard na kanilang dinala ay bihasa. Kung magsisimula silang lumaban, hindi sila dapat na dehado, ngunit kung ito ay magpapatuloy. Ito ang teritoryo ng Zeco Company, kaya tiyak na hindi sila matatalo sa mga tuntunin ng lakas tao. Si Logan ay labis na nag-aalala tungkol sa follow-up na problema. Tumingin si Nicole sa bintana ng kotse at nakita niya ang isang napakalaki at walang disiplinang pormasayon. Ito pala ay may dahilan kung bakit ang proyektong ito ay napakahirap gawin. Maya-maya ay bumaba si Hector sa sasakyan at walang pigil na tawa. Napakarami niyang gangster sa paligid, kaya paano siya matatakot sa mga taong dinadala ni Nicole? Miss Stanton, tinakot ba kita? Kinakabahang tumingin si Logan kay Nicole. President, huwag kang gagalaw. Tatayo ako ngayon. Lumapit si Nicole para pigilan siya. Huli na ang lahat. Kabanata 715. Paggamit ng karahasan para labanan ang karahasan. Sabi ni Nicole, hindi na kailangan. Masyadong mabagal ang pag-backup para makatulong. Nandito sila para sa mga ledger. Ang sunod-sunod na reaksyon ni Hector ay hindi sa kanyang sariling mga ideya, na lalong nagpatunay na may malalaking problema sa mga account. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at pinag-isipan ang kanyang utak para sa isang plano. Kung inalis ni Hector ang mga ledger ngayon, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong maibalik ito muli. Kumatok si Hector sa bintana ng sasakyan at naiinip na sumili ang nakakadiri niyang ngiti. Miss Stanton, bumaba ka at mag-usap tayo. Since you're so sincere about wanting this project, I'll let you and your people live safely as long as you live the books. Ang eksenang ito ay sapat na nakakagulat. Kahit sinong makakita nito ay matatakot sana. Dahan-daang ibinaba ni Nicole ang bintana ng sasakyan, kitang-kita ang maganda at matingkad na katangian nito na may ngiti sa labi. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay natatakpan ng lamig. Mr. Leach, maliban na lang kung ako mismo ang bumitaw, walang makakaagaw ng nasa kamay ko. Kinilig si Hector. Natarante siya at naramdamang nanginginig ang kanyang mga buto, ngunit hindi nagtagal ay napawi niya ang takot. Bakit ako matatakot sa isang babae? Mayroon akong sapat na mga lalaki, at ako ay sapat na malakas. Bakit ako matatakot sa aura ng babae? Tumawa siya. Miss Stanton, you must be joking. This isn't a place for you to call the shots. Napatingin si Hector sa babaeng nasa sasakyan. Dati, marami siyang nahook up na small-time models, pero hindi man lang niya mahawakan ang kagandahang tulad ni Nicole. Ngunit kung sasabihin mo ang ilang magagandang bagay, marahil ay hahayaan kita na makuha ang gusto mo. Nilalaro ni Hector si Nicole. Siya ay nasa malalim na pag-iisip habang ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan mula sa loob. Mabilis na bumaba si Nicole, at si Hector ay itinulak sa lupa ng pinto. Agad na bumalik sa katinoan si Hector. Galit na galit niyang tinitigan ang babae. Can't you see the situation? How dare you hit me? Naka-high heel si Nicole at tumingin siya kay Hector na nakahandusay sa lupa mula sa mataas na posisyon. Ngumisi siya at dahan-daang naglakad. Ipinapalam ko lang sa iyo kung sino ang namamahala dito. Inilabas ni Nicole ang baseball bat na nakatambay sa kotse. Ang kanyang mga mata ay may nakakatakot, makapal na lamig habang winawagayway ang bat kay Hector. Hindi makapaniwalang tumingin si Hector at hindi napigil ang sumigaw, ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo siya. Bagamat marami siyang dalang tao, wala siyang balak na kumilos. Gusto lang niyang takutin ang babaeng ito. Sino ang nakakaalam na ang babaeng ito ay palaging napaka-unpredictable at simpleng hindi pumunta sa libro. Gumamit siya ng karahasan para labanan ang karahasan. Ang sakit sa balikat ni Hector ay hindi siya nakaimik. Tumutulo ang malamig na pawis niya. Hindi akalain ni Hector na 2 beses siyang matatalo ng babaeng ito sa araw na iyon. Ang sakit. Nang makita ito, sumugod ang mga tauhan ni Hector, mukhang napakabangis at nangingibabaw. Hindi na natiling walang pakialam ang mga bodyguard ni Nicole. Nagpaikot-ikot sila sa kotse ni Nicole. Naging pader ng tao ang matataas at malalakas nilang katawan. Ang mga tauhan ni Hector, na hindi sumailalim sa propesyonal na pagsasanay, ay iwinagayway ang mga pamalo sa kanilang mga kamay at sumigaw, laban tayo.
Nagmamadali ang lahat. Sa isang iglap, napakagulo ng eksena. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata at tumingin kay Hector na may kaunting disdain at ruthlessness sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Hector kung paano naging walang takot ang magandang babaeng ito. Agad siyang natulala. Ang sitwasyong ito ay wala sa kontrol. Nakatayo roon si Nicole na naka-high heels at mukhang napakataas at makapangyarihan na parang walang pakialam sa kanyang pulutong ng mga tao. Bago matukoy ang isang mananalo, ipinalagay na ni Nicole ang saloobin ng isang nanalo, walang malasakit at mahinahon. Nataman ng paniki si Hector at nakaramdam ng pagkahilo, ngunit hindi nagtagal ay kumalma siya. Nakaramdam siya ng matinding sakit, ngunit kung magpapatuloy siya sa paghiga rito, makakatanggap siya ng pangalawang suntok. Nagpumigla si Hector na bumangon sa lupa at tinitigan ang babae ng nakakamatay na titig. Wala nang bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata. Hindi siya nangahas. Noon lang, nakita ni Hector ang isang pamilyar na tao na dahan-daang lumalapit mula sa kabilang side ng sasakyan ni Nicole na may uhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Kabanata 716. Double whammy. Nakatuon ang atensyon ni Nicole sa sitwasyong nasa harapan niya. Maganda rin ang sense ng mga punk na iyon. Walang awa silang nakikipaglaban sa kanyang mga bodyguard, ngunit walang sino man ang gumawa ng hakbang laban kay Nicole. Sa gilid ng kanyang mata, biglang napansin ni Nicole na tumayo si Hector Leach at palihim na gustong tumakbo. Kumunot ang noo niya at kinagat ang labi. Si Hector ang susi sa pagsupil sa mga taong ito, kaya hindi niya ito hinayaang makatakas. Lalapit na sana si Nicole at kaladkarin siya pabalik, nang bigla niyang narinig na sumigaw si Logan sa gulat, "President! Mag-ingat ka!" Natigilan siya at biglang naramdaman ang isang nakakatakot na malamig na simoy ng hangin sa kanyang likuran na papalapit sa kanya. She subconsciously naging tensyon at napagtanto na may taong umaatake sa kanya. Mukhang huli na rin para makaiwas dito. Hindi naman maiwasan kaya lang, biglang sumugod si Hector sa kanya. Tila hindi mapigilan ang kanyang katawan, puno ng gulat at takot. Ang bilis niya ay mas mabilis kaysa sa tulalang Nicole. Pagkatapos ay kinuha niya ang tama mula sa taong sumilip mula sa likuran ni Nicole. Nagkaroon ng mapurol na kalabog. Sa sumunod na segundo, napahiyaw si Hector habang tinatakpan niya ang kanyang ulo at nagsimulang magmura. "What did you hit me for? Ikaw ang tumayo sa akin." Mahinang wika ng snake attacker. Sino ba ang may lakas ng loob na sipain ako? Nanginginig sa galit si Hector. Hindi lumingon si Nicole. Nang iyangat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Eric na paparating kasama ang isang grupo ng mga tao sa isang kahanga-hangang paraan. Nakasuot ng itim ang tuwid na figure ni Eric. Para siyang halimaw na bumababa mula sa dilim na may mga eskarlata na mata na madilim at brutal. Tila siya ay lumabas sa ilalim ng hukay patungo sa isa pang nakakamatay na sitwasyon. Napakalamig ng hangin at humahampas sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, tila hindi naramdaman ni Eric ang lamig. Naglakad siya sa harap ni Nicole. Madilim at malalim ang kanyang mga mata, naglalaman ng napakaraming masalimuot na emosyon. Ang hindi maitago sa kanyang mga mata ay ang pag-aaway na umagos. Nagalit si Eric na inilagay ni Nicole ang sarili sa panganib, pero mas lalo siyang nagalit nang may nangahas na gumawa ng move sa kanyang minamahal. Bumaba ang tingin niya sa kanya. Dahan-daang bumaba ang mga mata nito sa katawan niya. Nang makita niya ang baseball bat sa kamay niya, biglang kumislap ang mga mata niya. "Bakit ka nandito?" Mahinahong tanong ni Nicole. Walang alinlangan na nabigla siya nang makita siya. Kung wala si Eric, sinaktan siya ng lalaki ni Hector kanina. Masyado pa rin siyang pabaya. Hindi sumagot si Eric. Malalim ang tono niya at may dalang lamig. "Masakit ba?" Ang tinutukoy niya ay ang kamay nito na nakahawak sa baseball bat. Napaawang ang labi ni Nicole. Nang makita ni Hector si Eric sa gilid, para siyang nakakita ng multo. Nawala ng kalahati ang ugali niya habang sinisigawan niya ang kanyang nasasakupan kanina. Eric Ferguson. Ang mga taong dinala ni Eric pati na rin ang mga tao ni Nicole ay nagkaroon ng napakalaking kalamangan. Ang mga hooligan ni Hector ay hindi kayang makipagkumpetensya sa mga bihasang bodyguard na ito. "Mr. Ferguson, gusto mo rin naman itong project, di ba? As long as afford mo, this project is yours. You can't lose such a good opportunity for a woman." Nagpanik si Hector. Nang makita niya si Eric,
Nakaramdam siya ng goosebumps. Masyadong nakakatakot si Eric. Walang nang-ahas na labanan ang kapangyarihan ni Eric. Hinihikayat niya si Eric na tingnan ang malaking larawan. Nabingi si Eric kay Hector. Ang tanging inaalala niya ay si Nicole. Nang makita niyang walang balak sumagot si Nicole ay inabot niya ang hawak niyang baseball bat. Ang kanyang boses ay may lamig na tumagos sa mga buto ng isa. Gayunpaman, siya ay may banayad at pekeng ngiti. This doesn't fit you. May ibibigay ako sa'yo na mas masaya. Kaagad pagkatapos, naglabas si Eric ng napakagandang baril sa kanyang baywang at iniabot kay Nicole. Napatulala si Nicole. Kabanata 717. She's voracious. Ang galaw ni Eric ay napakawalang halaga, ngunit lahat ng naruroon ay nakaramdam ng matinding lamig. Sa sobrang takot ni Hector Leach ay nanlambot ang kanyang mga paa. Hindi man lang siya magtatanong kung ang bagay na nasa kamay ni Eric ay nakatutok sa kanyang ulo. Kalmadong kinuha ito ni Nicole nang walang kaunting pagtataka at takot. Anong klaseng tao sila? Namutla ang mukha ni Hector. Dahil sa takot sa kanyang mga buto ay namuo ang kanyang dugo habang siya ay nanginginig. Kinuha ni Nicole ang baril at pinaikot ito. Kinuha ni Eric ang kamay niya at hinawakan ang baril na iyon, itinutok iyon sa direksyon ni Hector. Ang sitwasyon ay tense. Walang ekspresyon ang mukha ni Eric, at malungkot ang tono nito. Siya ba? Putulin mo na lang siya. Parang medyo naiinip si Eric. Ang pamumula ng kanyang mga mata ay dahil sa kanyang hindi napigil ang galit at kalupitan. Wala lang siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Bukod dito, hindi siya natatakot na magdulot ng gulo. Ang ganitong uri ng maliit na kaguluhan ay karaniwan para sa kanya. Gayunpaman, dahil tinakat nila si Nicole, iba na ang kwento. Nang marinig ni Hector ang mga salita ni Eric, natakot siya kaya nanlambot ang kanyang mga buto. Nalugmok siya sa lupa at lumuhad doon habang nakataas ang mga kamay bilang pagsuko. I'm sorry. I was wrong. Mr. Ferguson, please spare me. Huwag mo akong patayin. Sinadya lang ni Hector na gumamit ng kaunting roguish na taktika laban kay Nicole. Sinong mag-aakala na i-provoke niya si Eric at mapapatay ang sarili niya? Sa sandaling ito, naniwala si Hector na kung talagang babarilan siya ni Nicole, mamamatay siya ng walang kaguluhan at itatapon na lang siya ni Eric sa ilog at tuluyang mawala. Iyon ang pinaka-nakakatakot. Sa wakas ay nakilala ng isang walang awa na tao ang isang taong walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi pinansin ni Eric ang pakiusap ni Hector at nanatiling hindi natinag. Nakita ito ni Hector at nilingon si Nicole, yumuko upang aminin ang kanyang pagkakamali. Miss Stanton. President Nicole. Please forgive me. I was wrong. You can take the ledger palayo, just spare my worthless life. Marahas na nanginig ang kanyang katawan. Bawat butas ng kanyang pagkatao ay kinikilabutan. Ang pakiramdam na may nakatutok na baril sa kanyang ulo ay masyadong madyugo. Parang bangungot. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata. Humiwalay siya sa kamay ni Eric at tinitigan ang baril sa kamay niya habang nakangiti. Of course, I'll take the books. Tsaka, yung ibang set of ledger. Ang pagiging mata ko ay ang wastong saloobin ng isang nagwagi. Sa sandaling sinabi ito ni Nicole, natigilan si Hector saglit at naintindihan kaagad. Sa simula pa lang, ang pagkuha ng mga ledger na ito ay ang unang hakbang lamang ng kanyang plano. Alam ng lahat na ang mga tunay na ledger ay hindi ilalagay sa ganoong bukas na lugar. Mayroon silang isang set ng mga ledger na bukas, at isa pang set ng pribado. Hindi inaasahan ni Hector na ganoon kadirekte si Nicole. Hindi siya nasisiyahan sa set ng mga ledger na ito at gusto pa niyang kunin at ilayo ng isa pang set. Gayunpaman, kung nalantad ang pribadong ledger na iyon, si Hector at Lincoln Zellman ay magpapalipas ng oras sa bilangguan. Nag-alinlangan si Hector. Ibigay o hindi ibibigay. Sa puntong ito, kinasa ni Nicole ang baril. Halatang halata ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Pagbabante niya sa kanya. Gusto ba niya ang kanyang buhay o ang mga libro? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hector na siya ay nasa gilid ng buhay at kamatayan. Siya ay tiyak na nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabing, "Fine." Hindi inaasahan ng lahat na ang ibang set ng ledger ay wala sa opisina ngunit nakatago sa bahay ni Hector. Talagang itinago itong mabuti ni Hector.
Sa loob lamang ng 20 minuto, nawala ang mga tao at mga sasakyan sa pinangyarihan. Pinangunahan sila ni Hector na kunin ang mga totoong libro. Dahil sa takot sa baril na nasa kamay ni Nicole, talagang hindi nang ahas si Hector na makipaglaro sa mga sandaling ito. Kinuha ni Nicole ang kanyang mga tao na kunin ang mga ledger. Naging matagumpay ang paglalakbay niya. Pagkaalis nila, naramdaman ni Hector na bumalik siya mula sa mga patay at napaupo sa lupa, nagpupunas ng kanyang pawis. Umupo si Nicole sa sasakyan at paulit-ulit na tinitigan ang baril na nasa kamay niya. Pamilyar siya sa mga baril at matagal nang nakipagbarilan. Ang baril sa kamay niya ay halatang laruan para lokohin ang mga bata. Si Logan ay puwersahang inimbitahan ni Mitchell sa sasakyan ni Eric, habang si Eric naman ay umupo sa tabi ni Nicole. Kabanata 718. Ang kalupitan ng lipunan. Ngumiti si Eric nang makita niya na tinitigan ni Nicole ang baril sa kanyang kamay. Gusto mo ito? Tumahimik sandali si Nicole at ibinalik ito sa kanya. Ang isang pekeng maaari ring takutin ang mga tao. Lumalim ang ngiti sa mga mata ni Eric. Inilayo niya ito at sinabing, mayroon akong tunay na kasama ko. Kung mag-shoot ka, susundan ko para sa iyo, kaya hindi mo kailangang matakot. Sa ganitong paraan, kukunin niya ang lahat ng responsibilidad, kaya hindi niya kailangang matakot sa anuman. Gusto lang ni Eric na gawin ni Nicole ang nais niya. Natigilan si Nicole. Ang kanyang puso ay nanginginig ng bahagya habang nakatingin sa kanya sa mga patagilid. Bakit ka dumating? Ang ngiti ni Eric ay kumupas ng bahagya. Sinabi ko sa iyo na ang mga ito ay malalim at mapanganib na tubig, kaya paano ako masisiguro na narito ka lang? Ang kanyang tinig ay mababa at raspy habang ito ay sumigaw sa kotse. Kinurot ni Nicole ang mga sulok ng kanyang mga labi. Salamat, ngunit hindi ka ba natatakot na manguna ako at darating upang makausap si Ginoong Lewis tungkol sa proyektong ito? Ang mga mata ni Eric ay mahina ang flickered. Bigla siyang tumingin kay Nicole. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Sinabi ni Nicole, sa pagitan natin, walang batayan para sa tiwala, di ba? Sinabi niya ang totoo. Tahimik ang sasakyan ng ilang segundo. Nararamdaman ni Nicole ang nakapangangilabot na chill mula sa katawan ni Eric. Kakaiba. Pagkatapos ay makakasalubong mo ba si Ginoong Lewis? Kinagat ni Eric ang kanyang mga labi at huminto sandali. Oo. Siya ay may isang masikip na schedule at orihinal na nais na makipag-usap kay Ginoong Lewis tungkol sa proyekto. Ito ang nadama niya ang pagkabigo na inilantad ni Nicole ang kanyang hangarin. Para bang ginawa niya para sa kanya ay hindi puro dahil sa kanya. Tumawa si Nicole. Haha, ang bastos na ito. Bagaman ang dalawa sa kanila ay nasa kompetisyon, gumagamit sila ng ganap na magkakaibang pamamaraan at walang salungatan. Hindi pa rin alam kung sino ang lalabas bilang nagwagi. Sinulyapan siya ni Eric. Ibalik ang mga ito sa Atlanta para sa pagsisiyasat. Napakapanganib na manatili dito. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Ngumiti siya at hindi tumugon sa kanyang mga salita. Kailangan ko pa ring pasalamatan ka ngayon. Ngumiti ng kaunti si Eric. Nakaka-relax ang kilay niya. Kung gayon paano mo ako nais pasalamatan? Bago niya masabi ang mga salitang ito, ginambala ni Nicole ang kanyang mga iniisip. Upang salamat, tretuhin kita sa hapunan. Itinaas ni Eric ang kilay niya. Ito ang unang pagkakataon na inanyayahan siya ni Nicole sa hapunan. Kahit na ito ay isang malaking sigaw mula sa salamat, na naisip niya, tila isang magandang sandali upang magkaroon ng isang mahinahon na pagkain sa kanya lamang. Magluluto ka ba? Tanong ni Eric. Bahagyang iniwasan ni Nicole ang kanyang tingin. Ang bastos na ito ay nag-iisip na masyadong malayo sa kanyang oras. Hindi. Kung nais mo, maaari kang magluto. Paano niya ako hiniling na magluto? Tumanggi si Nicole na lumakad sa kusina sa mahabang panahon. Tiyak na hindi siya papasok doon upang sumailalim muli sa mga fumes. Mga 3 taon na siyang ikinasal kay Eric at pinapagod ang kanyang pasensya. Ibinaba ni Eric ang kanyang mga mata upang itago ang pagkabigo sa kanila. Ang kanyang tono ay malabo. Okay, magluluto ako. Nais din niyang makita kung anong uri ng pakiramdam ang lutuin para sa taong gusto niya. Lihim na iginulong ni Nicole ang kanyang mga mata. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa taong ito? Nagpapaluto siya. Ha?
Ang buong makapangyarihang pangulo na si Ferguson ay malapit nang magdusa sa kanyang unang pagkatalo. Huminto ang kotse sa hotel na pag-aari ng Stanton Corporation. Lumabas si Nicole sa kotse. Sinundan siya ni Eric at itinaas ang kanyang mga mata. Mayroon akong isang tao na maghanda ng mga sangkap, pagkatapos ay pupunta ako sa iyo sa gabi. Maaari kang magpahinga muna. Tinitignan ni Nicole habang bumalik si Eric sa kanyang sasakyan, pagkatapos ay dumating si Logan. Pangulo. Tumalikod siya at sumakay sa elevator. Maghanap ng isang pinagkakatiwalaang ahensya ng third party na makipagtulungan sa ating mga tao at alamin ang mga problema sa mga ledger, pagkatapos ay ibigay ang mga ito sa mga may katuturang awtoridad sa loob ng 4 na oras. Si Logan ay bahagyang inalog. Napakabilis. Malinaw ang kanyang mga mata. Hindi kami makapaghintay hanggang bukas dahil babalik si Lincoln Zellman. Ang bilis namin ay dapat na napakabilis na hindi nila malalaman kung ano ang tumama sa kanila. Kabanata 719. Sumabog si Mr. Ferguson. Alam ni Logan ang ibig sabihin ni Nicole at mataimtim na tumango. Understood. Masyadong nakakakilig ang sitwasyon kanina. Gusto mo bang magpahinga muna? O, gusto mo bang bumalik muna sa opisina? I can take care of the things here. Agad namang tumanggi si Nicole. No, I'm staying here. You should get Jacob Cook to handle things properly. Alam ni Logan ang init ng ulo ni Nicole. Kanina nang nahaharap sa ganitong delikadong sitwasyon, hindi man lang nakasimangot si Nicole, kaya tiyak na hindi siya tatakbo sa ganitong oras. Sa pag-iisip nito, tumango si Logan at umalis. Pagkatapos ay inayos niya ang mas maraming tao na palihim na protektahan si Nicole. Binigyan lamang si Jacob ng 4 na oras at hindi nang ahas na mag-antala kahit sandali. Pinangunahan niya ang ilang kawani kasama ang third party na ahensya sa mga nauugnay na departamento upang suriin ang mga account. Nang halos ayusin na ang mga account, naalarma silang lahat nang makita ang mga deposit na iyon. Kaya naman, hindi nag-atubili si Jacob na tawagan si Nicole at iulat ang sitwasyong ito. Si Nicole ay umiinom ng limonada at nag-yoga sa balkonahe. Nang kunin niya ang telepono, hindi niya namamalayan na tumingin sa ibaba. Nandito si Eric. Kumunat ang noo niya. Sinabi ni Jacob sa telepono, Miss Stanton, ang kabuoang pagkalugi sa proyektong ito ay higit sa $7 bilyon. Karamihan dito ay hinati ni Lincoln Zellman at ng ilang iba pa. Ang construction company na natagpuan nila ay pagmamay-ari ng bayaw ni Lincoln. Ilang tao ang namatay sa mga aksidente sa trabaho, ngunit nagbayad lamang sila ng mas mababa sa $1 milyon para dito. Sa tingin ko gusto lang niyang gamitin ang proyektong ito para mangikil ng pera at hindi nagplanong ibenta ang proyekto. Ang pagbebenta ng proyekto ay isang beses na deal, ngunit kung ang proyekto ay nanatili sa kanyang mga kamay, ito ay isang tuloy-tuloy na daloy ng kita. Naisip din ni Nicole ang puntong ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya direktang binayaran si Mr. Lewis. Ang proyektong ito ay isang napakalalim na hukay. Sakam sila kaya nang ahas pa silang mag-ipon ng buhay ng tao, kaya tiyak na hindi sila mapipigilan ng pera. Gusto ni Nicole na magawa ang proyektong ito sa malinis na paraan. Upang magawa ito, kailangan muna niyang alisin ang mga nakakalason na tinak. Nang marinig ito, natahimik si Nicole bago nagsalita. Ipaalam kay Mr. Lewis ang tungkol sa isyu ng mga account at hayaan siyang harapin ito. Gayon din, padalhan ako ng kopya. Nangangahulugan ito na hindi ito may padala sa pamamagitan ng email. Naintindihan naman agad ni Jacob. Okay, may magpapadala agad ako ng flash drive. Binaba ni Nicole ang telepono. Natapos niya ang paggawa ng ilang yoga poses at dahan-daang inayos ang kanyang mga gamit nang marinig niya ang doorbell. Nandito si Eric. Lumapit siya para buksan ang pinto at hindi man lang nagulat nang makita siya. Gayunpaman, medyo nabigla pa rin siya nang makita ang mga bagay na nasa kamay niya. Dala-dala ni Eric ang 2 malalaking bag na puno ng mga sangkap. Malamang nakuha niya lahat sa supermarket. Dali-dali niyang dinala ang mga bag. Pamwesto sa gilid si Nicole na nakahalukip-kip at nakataas ang kilay. Mr. Ferguson, ang dami mong binili. Alam mo ba kung paano lutuin lahat? Napangiti si Eric na may kumpiyansa sa kanyang mga mata na hindi maaaring gayahin ng mga ordinaryong tao. Nagtungo siya sa kusina habang nakataas ang manggas. Sagot niya, bumili ako ng recipe book.
Hindi nakaimik si Nicole at naisip, kalimutan mo na. Dahil niligtas niya ako ulit, tiisin ko na lang. Kung masama ang lasa, kakainin ko lang. Lalong uminit ang malamig na aura ni Eric na siyang nagpaganda sa kanya sa mata. Gayunpaman, bahagyang nagulat si Nicole nang makita niyang inilabas niya ang lahat ng uri ng measurement device at isang makapal na recipe book mula sa bag. Kumpiyansa siyang nagsimulang maghanda ng mga sangkap. Wow! Pambihirang tanawin. Nang makita niyang sinusukat ni Eric ang kapal ng gin o taygote na carrot gamit ang ruler, hindi na nakatiis si Nicole at pumasok sa kwarto bitbit ang kanyang telepono. Pakiramdam niya ay nakita niya ang kanyang pangalawang kapatid na si Maverick. Bakit hindi ko namalayan noon na may pagkakapareho sina Eric at Mav? Ito ba ay isang natatanging katangian ng mga lalaki sa STEM? Ano ang nakita ko? Tahimik na nakaupo si Nicole sa harap ng laptop para harapin ang ilang email. Wala pang 10 minuto ay may malakas na kalabog mula sa labas. Nagulat siya at nagmamadaling lumabas nang makita ang usok na nagmumula sa kusina. Madilim at nagtatampo ang mukha ni Eric habang palabas ng kusina. Napakapangit ng ekspresyon niya. Gulat na napatingin sa kanya. Eric Ferguson, pinasabog mo ang kusina. Kabanata 720. Leaked Secret. Mula sa sandaling pumasok si Eric sa kusina, inihanda ni Nicole para sa pinakamasama. Naisip niya na ang pinakamasama na maaaring mangyari ay ang pagtikim ng kakila-kilabot na pagkain. Gayunpaman, ang resulta ay medyo hindi inaasahan. Hindi man lang gumawa si Eric. Sa halip, may nagawang pumutok sa kusina. Ang usok ay gamulong at nag-trigger ng alarma sa apoy. Hindi tiningnan ni Eric ang kaunting pagkabagot. Kahit nasa magulo na sitwasyong ito, mukhang marangal pa rin siya at higit sa lahat. Gayunpaman, ang kanyang kutis ay glum. Nakaramdam siya ng pagkabigo at galit sa pagkawala ng kanyang reputasyon. Kinagat ni Eric ang labi niya. Ang dulo ng kanyang dila ay pinindot laban sa bubong ng kanyang bibig. Ang kanyang mga browser ay malamig at matigas habang siya ay umungol. Ang kanyang tinig ay bahagyang napukaw mula sa paglanghap ng ilang usok. May problema sa mga tool. Pagkatapos nito, hinailan niya si Nicole sa labas dahil sa sitwasyon sa kusina. Bagaman walang nasunog at ang usok ay sanhi ng pagsunog ng oven, umabot ito sa isang tiyak na temperatura at automatikong maikli ang circuit. Ang usok ay nag-trigger ng alarma ng usok at mga sprinkler, kaya ang silid ay baha ng tubig. Naapektuhan ang buong sahig. Ang manager ng hotel ay lumabas upang matiyak ang mga panauhin, muling nabuo ang kanilang tirahan, at mabayaran sa mga pinsala. Napanood ni Nicole ang dramatikong eksenang ito habang si Eric ay nakaupo sa lobby, naganap na manatili rito. Nag-scroll lang siya sa mga recipe sa kanyang telepono. Talagang interesado si Eric sa pagluluto. Tumawa si Nicole sa sobrang galit. Ang manager ng hotel ay lumapit sa kanya at sinabing, Miss Stanton, gusto mo bang pumunta at tumingin? Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang hotel. Si Nicole ay nakabagbag puso at sinumpa si Eric ng 1,000,000 beses sa kanyang puso. Ang bastos na ito ay talagang sinisira ang lahat. Tumanggo si Nicole at sinundan ang manager ng hotel upang tingnan ang mga pinsala. Ang buong palapag ay ganap na nasira. Kailangan nilang muling tukuyin, at ang mga pagkalugi ay hindi mababago. Ang natitira ay mabuti. Itong hotel ay hindi maaaring gumana sa panahon ng pag-aayos. Sa kasong iyon, ay si Ginoong Ferguson. Si Mr. Ferguson, compensating para sa mga pagkalugi na ito. Huminto ang tagapamahala ng hotel sa kalagitnaan ng pangungusap. Tumahimik sandali si Nicole. Ako ang magbayad para sa mga pagkalugi. Makikipag-ugnay sa iyo si Logan mamaya, kaya kung mayroon man, makipag-ugnay lamang sa kanya ng direkta. Bumantong hininga ang manager ng hotel. Oo, Miss Stanton. Tumalikod si Nicole upang bumalik. Bigla, nakita niya ang isang pamilyar na figure sa tabi ni Eric. Nakakagulat, ito ay Zandria. Kinurot ni Nicole ang kilay niya. Ang mukha ni Zandria ay nakakaakit at nasisiyahan habang ibinigay niya ang isang bagay sa kanyang kamay kay Eric. Kinuha ito ni Eric ng isang walang malasakit na ekspresyon. Hindi man lang siya sumulyap sa kanya. Nag-atubiling umalis si Zandria. Kinagat ni Nicole ang labi. Bigla, naalala niya ang isang bagay at kinuha ang kanyang telepono upang tawagan si Jacob Cook. Sino ang hiniling mo upang may hatid ang flash drive?
Hindi alam ni Jacob kung bakit biglang tinanong ito ni Nicole, ngunit matapat pa rin siyang sumagot. Ito ay Zandria. Lahat ng tao sa departamento ay abala sa pagsuri sa mga account, kaya si Zandria lamang ang maaaring magpatakbo ng mga gawain. Binigyan mo siya ng isang mahalagang bagay. Biglang galit na galit si Nicole. Si Jacob Cook ay senile. Siya. Kahit na bago siya ang iyong kamag-anak. Sinabi ko sa kanya na ito ay napakahalaga at dapat niyang ibigay ito sa iyo ng personal. Akala ko ay magiging mas maaasahan siya kaysa sa mga tagalabas. Nag-stammer si Jacob habang ipinaliwanag niya. Nakaramdam siya ng labis na pagkabahala. Mula pa nang dalhin ni Nicole ang mga tao na ibagsak siya, nadama ni Jacob na natatakot kay Nicole. Malamig na sumingit si Nicole. Mas maaasahan kaysa sa iba. Malamig ang tono niya habang pinaglaruan siya. Alam mo ba kung sino ang pinagbigyan niya dito? Ibinigay niya ito sa aming karibal, si Eric Ferguson. Mr. Cook, kung ang aming mga lihim ay tumagas, hindi mo na kailangang mag-imbestiga pa at maaaring makalabas sa Stanton Corporation kasama niya. Pagkatapos nito, pinatong ni Nicole ang telepono at naglakad na may malaking hakbang. Hinawakan ni Eric ang flash drive at sumimangot ng bahagya. Parang hindi niya alam kung ano ito.